Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 720 hanggang 26. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa sobrang bilis ng espada, halos 10 araw lang ang ginugol nito para dumaan sa malawak na Darkstone Empire at pumasok sa teritoryo ng Azure Forest Imperial Kingdom. Alvin, saan tayo pupunta ngayon? Huminto ang napakalaking espada sa ilalim ng kontrol ni Wilbur habang nakatingin kay Alvin at nagtanong. Pupunta muna tayo sa kinaroroonan ng 7-Star Sword Sect. Doon. Sa ilalim ng patnubay ni Alvin, kinokontrol ni Wilbur ang napakalaking espada upang tumungo sa Timog Kanluran, at hindi nagtagal ay nakita nila ang 7 taluktok ng espada na tumama sa langit sa harapan ng kanilang mga mata. Ang 7 taluktok ng espada ay parang 7 napakalaking espada na tumusok sa walang hangganang lupa, at nagtataglay sila ng nakakagulat na kahangahangang aura na parang gusto nilang tumago sa walang hangganang kalangitan. Kuya Darfield, ito ang 7-Star Sword Sect. Tumingin si Irish sa 7 taluktok ng espada at nagtanong. Oo. Tumango si Alvin. Noong una ay inakala niya na siya ay magiging depressed sa paningin ng 7-Star Sword Sect, ngunit nang ang 7 dakilang taluktok ng espada ay lumitaw sa kanyang mga mata, ang kanyang orihinal na sumisikat na damdamin ay agad na kumalma. Ang lahat ng kanyang kalungkutan ay tila napalitan ng walang hanggan na puot na walang tigil na naipon at sasabog anumang oras. Uncle Flair, Irish, Elder Kong. Bumaba ako para maghanap ng 2 tao, hintayin niyo akong lahat. Tumingin si Alvin kay Wilbur at sa iba pa habang dahan-dahan siyang nagsasalita. Tumango sina Wilbur at Elder Kong, samantalang, sa halip, sinabi ni Irish, Kuya Darfield, susundan kita. Ma'am. Hindi tumanggi si Alvin at dinala si Irish habang siya ay kumikislap sa kalangitan at bumulusok pababa patungo sa tuktok ng Megrez Peak at bumaba doon pagkatapos ng maikling sandali. Habang nakatayo siya sa pamilyar na lugar na ito, huminga ng malalim si Alvin at idiniin ang kanyang hindi mapakali na mood. Napag-alaman ni Irish na ang damdamin ni Alvin ay hindi matatag, at alam niyang hindi dapat magsalita ng anuman habang siya ay tahimik na sumusunod sa panig ni Alvin, na para bang siya ay anino ni Alvin. Ang lugar na ito ay dating lugar kung saan ako nagtanim. Naglakad si Alvin sa gilid ng tuktok ng Megrez Peak at tumayo sa bangin habang ibinababa niya ang kanyang ulo, at ang kanyang tingin ay tila kayang dumaan sa mga ulap at ambon upang makita ang pamilyar na nakatagilid na puno. Tumayo si Irish sa tabi ni Alvin at tumingin sa ibaba kasama niya. Pagkaraan ng maikling sandali, sinundan niya si Alvin para mag-flashdown, at ngayon lang niya naintindihan kung bakit sinabi ni Alvin na sa kanya ang lugar kung saan siya minsan nagtanim. Lumalabas na sa gilid ng bangin na ito ay talagang isang daanan ng kuweba na patungo sa bundok, samantalang, may isang nakatagilid na puno sa pasukan ng daanan ng kuweba na ito. Mukhang matagal na akong umalis. Tumayo si Alvin sa nakatagilid na puno at bahagyang hinaplos ang mga sanga at dahon dito, at may naaalala siyang titig. All those years ago, napansin niya ang lugar na ito pagkatapos niyang sumali sa 7-Star Sword Sect. Masasabing ang lugar na ito ay may pambihirang kahulugan sa kanya, at ipinagkaloob pa nito sa kanya ang kanyang napakapangit na likas na talento, na nagpapahintulot sa kanyang paglilinang na umunlad sa napakalaking bilis. Tilted Tree, 10,000 years stalactite milk. Dahan daw ang ipinikit ni Alvin ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, hindi niya maiwasang alalahanin ang eksena noong dumating siya dito sa nakalipas na mga taon. Naalala pa niya na noong kararating niya lang dito, ang lugar na ito ay mayroon lamang isang nakatagilid na puno, samantalang, ang daanan ng kuweba ay sa halip ay natatakpan ng isang layer ng batong pader, at siya ang gumamit ng malupit na puwersa upang basagin ang isang butas dito. Dahil mismong binuksan niya ang pader na ito kaya nakapasok siya sa daanan ng kuweba at nakapasok sa bundok upang matuklasan ang 10,000 taon na stalactite milk na nagbigay daan sa kanya na sumailalim sa muling pagsilang. Nag-iwan siya ng maraming bakas at napakaraming alaala dito. Lumawak ang espiritual na lakas ni Alvin at napansin niya sa unang posibleng sandali na may 2 tao na naglilinang sa stalactite cave sa loob ng daanan ng kuweba. Hindi pamilyar sa kanya ang aura ng 2 taong ito.
Ang isa sa kanila ay ang dating Peak Master ng Alcade Peak ng 7-Star Sword Sect, si Jean, na master ng kanyang kasintahang si Kelly. Ang isa pa ay si Morris, ang closed-door na disipulo ng dating sect leader ng 7-Star Sword Sect, Jiho. Matapos niyang mapansin silang dalawa, ipinakita ni Alvin ang isang pambihirang ngiti sa kanyang mukha. Swish! Isang alon ng hangin ang umaalulong na dulot ng pagkawatak-watek ng langit ay tangayan mula sa malayong kalangitan, at ito ay palapit ng palapit at naging nakakabingi. Ingat, Kuya Darfield. Naging malungkot ang ekspresyon ni Irish. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, ang Grade 3 Spirit Whip na pinadalisay ni Alvin para sa kanya ay lumitaw ng wala sa hangin habang ang kanyang origin energy ay umiral, at handa siyang umatake anumang oras. Tumaas ang mga kilay ni Alvin, at tumingin siya sa direksyon kung saan nanggagaling ang paparating na mga alulong ng hangin upang makita ang isang napakalaking figure na lumilitaw sa kanyang mga mata. Ang figure na lumakas at lumilinaw sa kanyang mga mata ay naging sanhi ng bahagyang panginginig ng katawan ni Alvin, at pagkatapos ay nagsikip ang kanyang mga pupil na parang nakakita siya ng isang bagay na hindi kapanipaniwala. Sa kabilang panig, si Irish na handang umatake ay binawi ang kanyang nagngangalit na origin energy sa sandaling ito. Ang kababalaghan ng langit at lupa sa kalangitan na hindi pa nakakapag-condensate sa anyo ay nawala kasama nito. Dahil napansin niya na hindi mahalaga kung si Alvin o ang figure na dumating ng hindi inaasahan, pareho silang walang puot sa kanilang mga mata pagkatapos nilang makita ang isa't isa. Habang tinitignan niya ang rock na nagpapakpak ng pares ng pakpak nito na tila mga ulap na tumatakip sa kalangitan, naisip niya sa kanyang puso. Alam ito ni Kuya Darfield. Hindi nagtagal, nakuha niya ang sagot. Kuya Pong. Hindi na napigilan ni Alvin ang kanyang damdamin ng pananibik, sumigaw siya habang ang kanyang figure ay biglang naglaho sa lugar, at malapit na siya sa rock nang muli siyang nagpakita. Sa kasalukuyan, ang rock na lumitaw sa mga mata ni Alvin ay ang sect guarding revered elder ng dating 7-Star Sword Sect, si Elder Pong. Hindi kailanman naisip ni Alvin na si Elder Pong ay talagang buhay pa. Sa lahat ng mga taon na iyon, pagkatapos siyang paalisin ni Elder Pong, bumalik si Elder Pong nang walang pag-aalinlangan na may layuning mabuhay at mamatay kasama ang 7-Star Sword Sect. Noong una, inakala ni Alvin na namatay si Elder Pong kasama ang mga nakatataas sa 7-Star Sword Sect sa ilalim ng mga kamay ng matatandang tao mula sa Azure Forest Tri-Sect, ngunit hindi niya naisip na si Elder Pong ay talagang buhay pa. Habang nakatayo siya sa hangin sa harap ni Elder Pong, ang mukha ni Alvin ay nababalot ng pananibik na hindi mapigilan. Hindi masama. Hindi masama. Hindi ko talaga makita sa pamamagitan mo ng kaunti. Mukhang napakaganda ng improvement mo nitong mga nakaraang taon. Nang makita muli ni Elder Pong si Alvin, bahagya siyang natuwa at nagsalita sa pamamagitan ng voice transmission. Sa lahat ng mga taon na iyon, siya at ang mga nakatataas sa 7-Star Sword Sect ay nagkasundo na paalisin si Alvin dahil naramdaman nilang si Alvin ang pag-asa para sa 7-Star Sword Sect na muling bumangon. Kaya't ang lahat ng nakatataas sa 7-Star Sword Sect ay nagbuwis ng kanilang buhay upang magbukas ng landas para tumakas si Alvin, samantalang, maayos niyang pinaalis si Alvin. Kuya Pong, paano ka nakaligtas? Ang pakiramdam ni Alvin ay unti-unting huminahon, at hindi niya maiwasang magtanong. Si Elder Pong ay isa lamang void initiation stage na demonyong hayop na hindi makapagsalita tulad ng mga tao, at bumaantong hininga siya sa pamamagitan ng voice transmission. Noong araw na iyon, pagkatapos kitang paalisin at bumalik, sa halip ay napansin kong tapos na ang lahat. Wala na talagang saysay na kumilos ako, kaya nagtago ako at hinintay ang araw na bumalik ka para tulungan kang muling itayo ang sekta. Elder Pong, ang iyong desisyon ay isang matalino, sabi ni Alvin. Noong umpisa, hindi ko maalis sa isip ko kung bakit ang lahat ng mga nakatataas sa 7-Star Sword Sect ay mabilis na mamamatay sa ilalim ng mga kamay ng Azure Forest Tri-Sect. Nang maglaon, nalaman ko mula kay Little Girl Jean na si Elming ang nagtaksil sa sekta. Nang magsalita siya dito, ang matanda na boses sa boses ni Elder Pong ay napuno ng galit. Pagkatapos noon, nakapasok ako sa Azure Forest Tri-Sect sa maraming pagkakataon at sunod-sunod na pinatay ang magkabilang apo ni Elming.
Ngunit sa kasamaang palad, si Elming ay palaging nagtatago at hindi lumilitaw. Kung hindi, kahit na kailangan kong lumaban hanggang kamatayan, kaladkarin ko siya kasama ko. Sa sandaling ito, naramdaman ni Alvin ang galit ni Elder Pong, at umiling siya. Elder Pong, hindi mo na kailangang ibigay ang iyong mahalagang buhay para sa isang Elming lamang. Kahit na si Elming ay buhay pa ngayon, ito ay walang pinagkaiba sa pagiging patay. Sa lahat ng mga taon na iyon, si Elming na dating Elder Ming ng 7-Star Sword Sect, ay nalinlang sa isang inscription formation sa Darkstone Empire ni Alvin. Nitong mga nakaraang taon, maliban kung may nakialam na eksperto, imposibleng makatakas si Elming at ang isa pang Guardian Elder ng Azure Forest Trisect. Ang matalim na mga mata ni Elder Pong ay napuno ng pagkalito nang marinig niya si Alvin. Matapos itong ipaliwanag ni Alvin, biglang naunawaan ni Elder Pong, at ang kanyang matalas na mga mata ay napuno ng nasisiyahang ekspresyon. Talagang hindi ka masama. Tama ang naging desisyon natin noong mga nakaraang taon. Nagtataka ako kung bakit hindi kailanman nagpakita si Elming sa lahat ng oras na ito, ngunit hindi ko akalain na matagal na siyang nakulong sa inscription formation na iyong binanggit. Kung malalaman ito ng sect leader sa Netherworld, tiyak na siya ay lubos na malulugod, sabi ni Elder Pong sa pamamagitan ng voice transmission. Elder Pong, may mga paggalaw ba ang Azure Forest Trisect kamakailan? Alam mo ba ang dahilan kung bakit nila nilipol ang Mountain Split Sect at ang 7-Star Sword Sect natin noong mga nakaraang taon? Tanong ni Alvin kay Elder Pong. Palaging naguguluhan si Alvin tungkol sa dahilan kung bakit sumali ang tatlong malalaking sekta upang bumuo ng Azure Forest Trisect at sunod-sunod na winasak ang Mountain Split Sect at ang 7-Star Sword Sect. Hindi niya alam kung bakit pagsasamahin ng tatlong dakilang sekta ang kanilang mga sekta hanggang sa puntong abandonahin ang kanilang mga independenteng mana at maging kasaysayan ang kanilang mga sekta. Hindi pa nagsasalita si Elder Pong ng isang boses ang bumasag sa maikling katahimikan. Senior Kuya. Biglang may lumitaw na dalawang figure sa nakatagilid na puno. Ang isa ay isang magandang babae na marangal at maganda, at ang isa ay isang binata na tila halos 30 taong gulang. Sa kasalukuyan, ang binata ay nakatingin sa kalapit na Alvin na nakatayo sa himpapawid na may nasasabik na ekspresyon, samantalang, ang magandang babae ay nagpakita rin ng isang nasisiyahang ngiti. Ang maliit na pagsunod na napuno ng kaluwalhatian sa mga nakaraang taon ay lumago na hanggang sa punto na kahit siya ay hindi na makita sa pamamagitan ng kanya ngayon. Pagkalipas ng napakaraming taon, ipinapalagay ko na dapat na siya ay nakapasok na sa unang antas ng Void Initiation Stage. Ang magandang babae ay tiyak na peak master ng dating 7-Star Sword Sect's Alcade Peak, Jean. Sa abot ng kanyang pag-aalala, ang pagiging makalusot ni Alvin sa unang antas ng Void Initiation Stage ngayon ay isang napakagandang sorpresa sa kanya, at naramdaman niyang may pagkakataon ang 7-Star Sword Sect na bumangon. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang marinig niya ang boses na ito, at lumingon siya para tingnan ang dalawang tao na nakatayo sa nakatagilid na puno. Binati niya si Jean na unang nakatatanda. Peak Master. Bukod sa pagiging Peak Master ng Alcade Peak ng dating 7-Star Sword Sect, si Jean ay master din ng kanyang kasintahang si Kelly. Dahil dito, palagi siyang gumagalang kay Jean. Kahit ngayon, nang ang kanyang lakas ay nalampasan na si Jean, hindi niya binawasan ang halaga ng paggalang na ibinigay niya kay Jean. Bumalik ka na. Isang mainit na ngiti ang ipinakita ni Jean. Oo, nakabalik na ako. Tumango si Alvin, at ipinakita niya ang isang ngiti habang bumaba ang tingin niya sa binata sa tabi niya. Morris, long time no see. Hindi ka naman tinatimad nitong mga nakaraang taon, di ba? Pagkaraan ng maraming taon, ang munting lalaki na iyon mula sa mga nakaraang taon ay lumaki na bilang isang lalaki. 721. Hindi. Senior Kuya, hindi ako tinamad. Agad na nag-alala si Morris nang marinig niya si Alvin at mabilis na nagsalita, na para bang natatakot siya na madismaya si Alvin sa kanya. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tanungin si Marshall Aunt Jean. Si Morris ay talagang hindi naging tamad, at sa cultivation environment ng Stalactite Cave, nakapasok na siya sa ikalimang antas ng Void Prying Stage. Napangiti si Jean habang kinakausap niya si Alvin. Nagbibiro lang ako.
Hindi napigilan ni Alvin na umiling at ngumiti nang makita niyang napakatindi ng reaksyon ni Morris. Sa totoo lang, noong una niyang sulyap kay Morris, nakita na ng kanyang spiritual force ang kasalukuyang cultivation ni Morris, at alam niya na si Morris ay isa ng 5th level Void Priang stage martial artist. Kahit na ang pag-unlad ni Morris ay napakababa kung ikukumpara sa kanya, ngunit tulad ng nangyayari ngayon, sa mga nakababatang henerasyon ng Azure Forest Imperial Kingdom, siya, si Sherman, at si Logan lamang ang nakalampas kay Morris. Kahit na ang iba pang mga henyong martial artist sa gitna ng 5 magagaling na Young Masters tulad ng Crazy Young Master, Sword Young Master, at Flame Young Master, wala silang ganoong mga tagumpay noong nasa edad sila ni Morris. Kung nabubuhay pa ang sect leader, tiyak na siya ay lubos na magagalit na makita ang iyong kasalukuyang mga nagawa. Tila may naalala si Alvin, at bamaantong hininga siya. Sa ilang sandali, naging tahimik at mabigat ang kapaligiran. Pagkaraan ng maikling sandali, binasag ni Jean ang tahimik na kapaligirang ito. Nagtanong ka tungkol sa Azure Forest Trisect kanina. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam ang dahilan kung bakit nabuo ang Azure Forest Trisect. Ngunit ang mga eksperto ng Azure Forest Trisect ay dumagsa 4 na buwan na ang nakakaraan at nakarating sa ating 7-star sword sect. Tumaas ang kilay ni Alvin. Ano kaya ang pinunta nila dito? Baka gusto nilang itayo dito ang Azure Forest Trisect. Nang matapos siyang magsalita, kumikislap ang malamig na ilaw sa mga mata ni Alvin. Hindi. Parang may hinahanap sila. At saka, umakyat lang ang grupo nila sa main peak ng 7-star sword sect natin, Ruby Peak. Umiling si Jean at nagpatuloy. Sa panahong iyon, gusto ko at ni Elder Pong minsan na alamin kung ano talaga ang nangyayari, pero napigilan kami. Buti na lang at nalampasan sila ng bilis ni Elder Pong. Kung hindi, mahihirapan kaming makatakas sa kanila ni Elder Pong. Umalis na ba sila ngayon? Tanong ni Alvin. Direkta siyang pupunta sa tuktok ng Megrez Peak pagkatapos makarating sa 7-star sword sect, kaya hindi niya alam ang sitwasyon sa Ruby Peak. Oo, umalis na sila. Tumango si Jean. Nanatili sila sa Ruby Peak sa loob ng 3 buwan, at kakaalis lang nila 1 buwan na ang nakalipas. Kasama ko at si Elder Pong, hindi sila nang ahas na iwan ang mga tao dito. Kaya bukod sa akin at kay Morris, kadalasan ay walang ibang tao sa 7 dakilang sword peak ng 7-star sword sect natin. 3 months na silang busy. Baka may binabalak sila. Sumimangot si Alvin. Ako at si Elder Pong ay tumingin sa Ruby Peak pagkatapos nilang umalis, ngunit wala kaming napansin na anumang mga palatandaan, sabi ni Jean. Gusto kong tingnan, sabi ni Alvin. Nang lumingon si Alvin, sa halip ay napansin niyang nakalimutan niya si Irish sa gilid, at agad siyang napahiya. Nagmamadali niyang ipinakilala sina Jean, Elder Pong, at Morris kay Irish. Irish, ito ay si Peak Master Jean, isang senior ng aking sekta. Ito ay si Elder Pong, ang sect guarding revered elder ng aming 7-star sword sect. Siya ang aking junior brother na si Morris. Peak Master Jean, Elder Pong. Nagmamadaling binati ni Irish ang 2 senior na ito, at ang kanyang mga salita ay bahagyang gumagalang. Ikinagagalak kong makilala ka. Sa huli, tumingin si Irish kay Morris at bahagyang ngumiti habang binabati siya. Ito ba? Tumingin si Jean kay Irish at nagpakita ng nagulat na ekspresyon. Sa hitsura, ang babaeng nauna sa kanya ay hindi gaanong mababa sa kanyang personal na alagad, si Kelly. Bukod dito, hindi tulad ng maganda at mapagpakumbabang tindig ni Kelly, ang babaeng nauna sa kanya ay nakatayo roon at natural na naglalabas ng aura na naging dahilan upang siya ay tila isang taong hindi pangkaraniwang ipinanganak. Tinatawag siyang Irish, at kaibigan ko siya. Nakangiti si Alvin habang ipinakilala siya. Bahagyang tumango si Elder Pong, ngunit sa halip ay lumiwanag ang tingin ni Morris habang matalim ang tingin niya kay Alvin bago magsalita sa pamamagitan ng voice transmission. Senior kuya, dapat isa pa itong hipag ko diba? FK off. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Galit na pinandilatan ni Alvin si Morris habang tumugon ito sa pamamagitan ng voice transmission. Binati ni Jean si Irish, at sa isang sulyap, nakita niya na may nararamdaman si Irish para kay Alvin, na naging dahilan upang hindi niya mapigil ang magbuntong hininga sa kanyang puso.
Kelly, ang iyong lalaki ay talagang magaling sa paghabol sa mga babae. Ngunit, ang kanyang kahangahangang ay talagang sapat na upang maakit ang maraming natatanging babae na mahulog sa kanya. Sa sandaling ito, hindi maiwasan ni Jean na mag-isip sa kanyang puso. Kung mas bata pa ako ng 20 taon, maantig din ba ako sa lalaking ito na nauna sa akin na nakadamit ng violet? Hindi siya nang ahas na ginagarantiyahan ito. Kung noong panahong iyon noong bata pa siya at nakatagpo siya ng isang kahangahangang lalaki, naniniwala siya na malamang na wala siyang kakayahang lumaban. Ngunit sa kasamaang palad, noong bata pa siya, kahit na ang pinakasikat na lalaki sa tabi niya ay hindi gaanong mas malakas kaysa sa kanya. Nasaan si Senior Kuya Sonny? Matapos tumayo sa gilid ng taluktok ng Megrez Peak ng mahabang panahon, hindi pa niya nakikitang nagpakita si Sonny, at hindi maiwasan ni Alvin na maging bahagyang mausisa. Matapos niyang iligtas si Sonny sa cage battle arena ng Azure Forest Imperial Kingdom noong mga nakaraang taon, hiniling niya sa maliit na gintong mouse na ibalik si Sonny sa Stalactite Cave sa Megrez Peak ng 7-Star Sword Sect. Kaya lohikal na pagsasalita, dapat na narito si Sonny. Ngunit sa halip ay napansin ng espiritual na lakas ni Alvin na si Sonny ay wala sa loob ng Stalactite Cave. Mas abala si Sonny kaysa sa amin dahil siya ang namamahala sa paghahanap sa buong Azure Forest Imperial Kingdom para sa mga nakaligtas na disipulo sa Inner Court at External Affairs Elders ng ating 7-Star Sword Sect at pagsamasamahin sila. Bumalik siya minsan 2 buwan na ang nakakaraan, at sinabi niyang nakahanap na siya ng higit sa 30 survivors. Sinabi ni Jean kay Alvin, ngunit, dahil ang 7 dakilang sword peak ng 7-Star Sword Sect ay malamang nasasalakayin ng Azure Forest Tri-Sect anumang oras, inilagay sila sa ibang lugar at hindi na bumalik sa sekta. Biglang naunawaan si Alvin. Kaya ganyan. In the future, hindi na nila kailangang magtago pa. Kasi bumalik na ako. Tahimik na nag-isip si Alvin sa kanyang puso. Pupunta ako para tingnan ang Duby Peak. Sa madaling panahon, naalala ni Alvin ang kanyang mga intensyon mula kanina. Senior Kuya, sasamahan kita. Nang marinig niyang gustong pumunta ni Alvin sa Duby Peak, nagmamadaling inialok ni Morris ang sarili bilang tulong. Okay. Tumango si Alvin. Hindi nagtagal, ang grupo ng 4 na pinamumunuan ni Alvin at kasama si Elder Pang ay lumipad patungo sa Duby Peak, at umakyat sila sa Duby Peak pagkaraan ng maikling sandali. Hindi gaanong nagbago ang Duby Peak kung ihahambing sa dati. Kung talagang gusto ng isang tao na tandaan ang mga pagkakaiba, kung gayon ito ay walang iba kundi ang maraming bakas ng pinatuyong dugo sa lahat ng paraan. Bukod sa naglalaman ng dugo ng marami sa mga disipulo ng ating 7-Star Sword Sect, ang mga bakas ng dugo sa lupa ay naglalaman din ng dugo ng maraming mga disipulo ng Azure Forest Tri-Sect. Napansin ni Jean na nakatingin si Alvin sa mga bakas ng dugo sa daan, at dahan-dahan siyang nagsalita. Kasunod nito, nalaman ni Alvin mula kay Jean na nang bumalik si Elder Pang sa 7-Star Sword Sect noong araw na iyon, naglunsad siya ng pagpatay at pinatay ang lahat ng Azure Forest Tri-Sect na disipulo na nakagarrison sa 7-Star Sword Sect. Kuya Pang, salamat. Biglang huminto si Alvin, at itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan ang rock na nagpapakpak ng mga pakpak habang siya ay nakayuko ng may paggalang. Salamat sa ginawa mo para sa 7-Star Sword Sect. Nang makita niya ang mga kilos ni Alvin, isang bahagyang sorpresa ang bumalot sa walang katulad na magandang mukha ni Irish. Malinaw na malinaw sa kanya kung anong klaseng tao itong Kuya Darfield niya. Sa araw na iyon, hindi yumuko si Alvin kahit nakaharap ang kataas-taasang emperador ng dinastiyang Dark Cloud, at sapat na iyon upang ipakita kung gaano ka-proud at hindi sumusuko si Alvin. Ngunit ngayon, nang harapin ang sect-guarding demon beast ng isang maliit na Imperial Kingdom, si Kuya Darfield nang ay sa halip ay yumuko at nagpahayag ng kanyang pasasalamat. Ito ay naantig sa kanya ng malalim. Alvin, huwag kalimutan na ang 7-Star Sword Sect ay hindi lamang ang sekta mo. Ang matanda na boses ni Elder Pang ay narinig sa mga tainga ni Alvin. Kahit ano paman, lahat ng ginawa mo para sa 7-Star Sword Sect ay karapat-dapat na igalang ng lahat ng mga disipulo ng 7-Star Sword Sect. Nagsalita si Alvin na may seryosong ekspresyon. Ang mga tingin ni Jean at Morris ay kumislap nang marinig nila si Alvin, at pagkatapos ay sunod-sunod silang yumuko kay Elder Pang.
Kuya Pong, salamat. Kasunod nito, narinig ni Alvin si Jean na nagsalita tungkol sa maraming beses na nagpunta si Elder Pong upang gumawa ng gulo sa Asher Forest Trisect at espesyal na pinuntirya ang mahihina. Napabuntong hininga siya na may emosyon dito. Sa bilis ni Elder Pong, hanggat walang martial artist sa ikapitong antas ng Void Initiation Stage o mas mataas sa Asher Forest Trisect, halos walang sino man ang makakahabol kay Elder Pong. Kaya sa ganitong paraan, ang pamana ng Asher Forest Trisect ay hindi lumakas nitong mga nakaraang taon, at sa halip ay nagpakita ito ng mga palatandaan ng panghihina dahil sa madalas na pagbisita ni Elder Pong. Tanong ni Alvin na bahagyang nagulat. Oo. Tumango si Jean, at pagkatapos ay sinabi niya, minsan, kahit ako ay hindi alam kung bakit ang kanilang tatlong dakilang sekta at pinagsama. Batay sa kanilang kasalukuyang kondisyon, ang pag-unlad ng kanilang Asher Forest Trisect ay mas mabagal pa kaysa bago sila pinagsama sa isa't isa, at para lang silang nagtaas ng bato at ibinagsak ito sa sarili nilang mga paa. Hindi ito dapat maging napakasimple. Kumislap ang tingin ni Alvin habang nagsasalita siya sa mahinang boses. Dahil pinili nilang magsama-sama at handang talikuran ang sekta na iniwan ng kanilang mga ninuno, tiyak na may hinahanap sila. Marahil, kayang sabihin sa atin ng Dubipik ang sagot. Oo, suriin natin itong mabuti. Tumango si Jean. Ako at si Elder Pong ay halos nag-inspection lamang nito sa huling pagkakataon, at hindi namin napansin na may mali. Marahil kung susuriin natin ito ng malalim, may mapapansin tayo. Kasunod nito, nagsimulang suriin ng apat na grupo ni Alvin at ni Elder Pong ang bawat sulok ng Dubipik. Matapos ang unang round ng inspection, wala silang kaunting natuklasan. Maging ang mga halaman sa Dubipik ay hindi nasira ng Asher Forest Trisect, at maging ang siyam na bulwagan na nasa ibabaw ng spirit points ay nanatiling buo. Truly strange. Di kaya'y 3 buwan silang nagstay dito for the sake of the scenery. Sumimangot si Alvin. Natitiyak niyang hindi ganoon kadali ang bagay na iyon. Suriin nating mabuti ulit. Kasunod nito, ang apat na grupo ni Alvin at si Elder Pong ay nagsimulang muling magkagulo. Sa pagkakataong ito, si Alvin ay mas seryoso pa kaysa dati. Maghintay. Habang nakatayo si Alvin sa dating pavilion ng Misty Hall at inaalala ang mga araw na umiinom siya ng tsaa at nakikipag-chat sa Peak Master ng Misty Peak na si Frank, sa wakas ay may napansin siyang kakaiba. Naramdaman kong may mali noong unang pagpunta ko dito kanina, parang may kulang. Ngayon, nakakasigurado akong may mali sa spirit point sa Dubipik. 722. Mayroong kabuuang 9 na magagaling na spirit point sa pangunahing rurok ng 7-star sword sect, ang Dubipik, samantalang, isang bulwagan ang nakatayo sa bawat isa sa 9 na magagandang spirit point, at ang Misty Hall ay isa sa mga bulwagan na ito. Noong siya ay nasa 7-star sword sect noong nakaraan, hanggat papalapit siya sa mga hall na ito na nakatayo sa ibabaw ng spirit points, mararamdaman ni Alvin ang sobrang siksik na espiritong enerhiya ng langit at lupa, ngunit wala siyang nararamdaman ngayon. Kahit na tumayo siya sa Misty Hall, walang ibang naramdaman si Alvin sa iba pang lugar sa Dubipik. Sa ganitong paraan, iisa lang ang posibilidad, may mali sa spirit points. Sa pagwawalang bahala sa lahat ng iba pang mga spirit point, tiyak na may mali sa spirit point sa ilalim ng Misty Hall. Titingnan ko ang lokasyon ng iba pang mga spirit point. Nang mag-isip siya hanggang dito, lumipat si Alvin upang umalis sa Misty Hall. Sa lalong madaling panahon, nakarating na siya sa Alcade Hall, na dating lugar ng paglilinang ng Jean. Pagdating niya sa Alcade Hall, hindi naramdaman ni Alvin ang siksik na espiritong enerhiya ng langit at lupa. Ituloy. Kasunod nito, tumungo si Alvin sa Fekde Hall, Merrick Hall, Duby Hall, at sa iba pang mga bulwagan na kinabibilangan ng mga lugar ng paglilinang na pag-aari ng dating Elder Marlon at Elder Shane. Sa huli, nakakuha siya ng sagot. Ang 9 na magagandang spirit point sa Dubipik ay ganap na napilayan. 4 na buwan na ang nakalipas, ang lahat ng mga eksperto ng Asher Forest Trisect ay dumagsa sa Dubipik na ito sa loob ng buong 3 buwan. Sa loob ng 3 buwang ito, sapat na para sa kanila na gumamit ng mga espesyal na pamamaraan upang kunin ang espiritong enerhiya ng langit at lupa na umiikot sa loob ng mga spirit point at paile ang mga spirit point.
Medyo hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Alvin. Sa pamamagitan ng mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, si Alvin ay nagkaroon ng isang tiyak na antas ng pangunawa sa mga spirit point. Ang isang spirit point ay isang medyo karaniwang lugar ng cultivation sa Cloud Continent na napakahusay, at hanggat ang isa ay nananatili sa tuktok ng isang spirit point at nilinang, ang paglilinang ng isang tao ay uusad sa napakalaking bilis. Bukod dito, ang mga spirit point ay malapit na nauugnay sa origin stone veins. Nang walang pagbubukod, lahat ng origin stone veins ay talagang isang maliit na spirit vein. Dahil ang spirit vein ay walang tigil na sumisipsip at nagtitipon ng espiritong enerhiya ng langit at lupa, pagkatapos ng akumulasyon sa mahabang panahon, ang espiritong enerhiya ay magiging likido at tumigas, at ito ay kung paano nabuo ang origin stones. Siyempre, hindi lahat ng spirit point ay nagkaroon ng pagkakataong mag-transform sa origin stone vein, at ang mga spirit veins lang ang hindi napansin ng iba o hindi ginamit ng iba ang nagkaroon ng pagkakataon na mag-transform sa origin stone veins. Hindi sa banggitin ang anumang bagay at nagsasalita lamang tungkol sa siyam na dakilang mga ugat ng espirito ng Seven Star Sword Sect. Kung ang siyam na malalaking ugat ng espirito na ito ay palaging naiiwan na hindi ginagamit, at walang sinumang sum-akop sa espiritong enerhiya ng langit at lupa na naipon sa loob nito, tiyak na mabubuo ito sa siyam na origin energy veins pagkatapos ng ilang daan, o kahit mahigit 1,000 taon na ang lumipas. Ngunit kapag may nag-cultivate sa ibabaw ng isang spirit point at na-absorb at praktikal na kinuha ang siksik na espiritong enerhiya sa loob ng spirit point upang linangin, pagkatapos ay ito ay walang limitasyong magpapabagal sa bilis na ang mga spirit point ay nag-transform sa isang origin energy vein. Sa totoo lang, alam ng maraming tao ang prinsipyong ito. Ngunit kung hihilingin sa isa na iwan ang isang spirit point na hindi ginagamit at mag-isip para sa kapakanan ng kanilang mga inapo mula sa iba pang ilang daan o kahit mahigit 1,000 taon na ang lumipas at tulungan ang spirit point na magbago sa isang origin stone veins, ito ay imposible. Kung tutuusin, walang makakasigurado na pagkalipas ng ilang daan o 1,000 taon, ang mga benepisyo ng spirit point na kanilang iniwan na hindi nagamit ay hindi naaanihin ng iba. Walang handang makipagsapalaran, kaya walang gustong iwan ang isang spirit point na hindi nagamit. Hindi pa banggitin ang mga spirit point sa Azure Forest Imperial Kingdom ay kakaunti, kahit na ang mga spirit point sa Darkstone Empire ay malayong maging sapat para sa lahat ng martial artist ng Darkstone Empire. Ang Imperial family ng Dark Cloud Dynasty ay may kakayahang magkaroon ng origin stone vein dahil ang Imperial family ay naipasa sa loob ng ilang libong taon. Bukod dito, ito ay nagtataglay ng maraming spirit of the point na nag-iiwan ng stone. Ugat para sa mga inapon nito. Hindi napigilan ni Alvin ang buntong hininga sa kanyang puso. Ang mga puso ng mga tao ay puno ng kasakiman, at walang sino man ang handang madaling bitawan ang isang benepisyo na maaari nilang anihin sa kasalukuyan. Hindi tulad ng Dark Cloud Dynasty, maraming origin stone veins sa foreign lands, at ang dahilan kung bakit naging ganito ay dahil may mga spirit point sa buong dayuhang lupain. Kung mas malakas ang isang kapangyarihan, mas matagal itong naipasa, at dahil wala itong anumang kakulangan para sa spirit points, ang mga ninuno ng mga sekta na iyon ay mag-iiwan sa likod ng maraming mga veins na ori. Dahil sa kanilang mahabang kasaysayan, ang espiritu ng enerhiya sa loob ng ilan sa mga origin stone veins na ito ay naipon ng sukdulan, napakaraming mid-grade origin stone at kahit mataas na grade origin stones ang lumitaw sa loob nila. Nang mag-isip siya hanggang dito, ang pag-iisip ni Alvin ay unti-unting napigilan pabalik sa usapin. Sa lohikal na pagsasalita, imposible para sa espiritong enerhiya na naipon sa loob ng isang spirit point na ganap na ma-absorb ng isa pa. Kahit na ang 1,000 tao ay mag-cultivate sa parehong spirit point, ito ay higit na magpapabagal sa bilis ng kanilang pag-absorb ng espiritu ng enerhiya ng langit at ng lupa, ngunit ito ay imposibleng maapektuhan nito ang mismong spirit point. Dahil kapag ang enerhiya ng espiritu sa loob ng isang spirit point ay naabsorb sa isang tiyak na lawak, ang spirit point ay magpahina sa koneksyon nito sa labas ng mundo ng mag-isa at magpapagaling. Ito ay isang bagay na nalaman ni Alvin mula sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Kung gusto ng isang tao na ganap na kunin ang espiritu ng enerhiya sa loob ng isang spirit point at pilayin ang spirit point, kung gayon maaari itong sirain mula sa labas.
Ano nga ba ang ginawa ng mga miyembro ng Asher Forest Trisect? Lalong naging madilim ang ekspresyon ni Alvin. Pagkaraan ng maikling sandali, si Alvin na napabuntong hininga ay nakipagpulong kina Irish, Jean, Morris, at Elder Pong bago niya ihayag ang kanyang napansin. No wonder feeling ko tuloy na may kulang, kaya ayon. Tunay na walang awa ang mga miyembro ng Asher Forest Trisect, talagang sinira nila ang ugat ng 7-star sword sect natin. Galit na nagsalita si Jean. Ang 9 na dakilang spirit point ng 7-star sword sect ay masasabing pinagmula ng 7-star sword sect. Kahit na ang dahilan kung bakit napakaraming eksperto ang ipinanganak mula sa 7-star sword sect sa nakaraan at ang 7-star sword sect ay kinikilala ng publiko bilang numero 1 sekta sa Asher Forest Imperial Kingdom sa napakahabang yugto ng panahon ay dahil sa kontribusyon ng 9 na dakilang spirit points. Ngunit ngayon, ang enerhiya ng espiritu na naipon sa loob ng 9 na dakilang spirit point ay ganap na na-extract, na naging dahilan upang ang 9 na dakilang spirit point ay ganap na napilayan. Kung sila ay ginawang dahan-daang gumaling, mangangailangan ng hindi bababa sa higit sa 100 taon para makabawi sila sa normal. Asher Forest Trisect. Ang ekspresyon ni Morris ay hindi magandang tingnan sa sukdulan din. Para naman kay Elder Pong, pinapakpak niya ang kanyang mga pakpak na parang mga ulap na tumatakip sa kalangitan habang siya ay lumulutang sa himpapawid, at ang kanyang pares ng matatalim na mata ay kumikislap na may malagim na puot. Masyado nang malayo ang Asher Forest Trisect. Pickmaster Jean, Elder Pong, Morris. Sumunod ka sa akin sa Asher Forest Trisect. Ang tono ni Alvin ay biglang kumalma sa sandaling ito. Ang kalmado ng kanyang tono ay nagpapakita ng pang-aapi. Sige. Pupunta tayo sa outer area ng Asher Forest Trisect at papatayin ang ilang ordinaryong disipulo ng Asher Forest Trisect para kumuha ng kaunting interes sa utang nila sa atin. Sa bilis ni Elder Pong, imposibleng mahabol tayo ng mga nakatataas sa Asher Forest Trisect. Sumangayon si Jean, at tumalon siya sa maluwang na likod ng rock sa unang posibleng sandali. Gusto kong patayin din ang ilang mga disipulo ng Asher Forest Trisect at maghaiganti para sa iba pang mga disipulo ng ating sekta na pumanaw na. Sinundan ni Morris ang likod ng rock habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagsasalita. Pumatay ng ilang ordinaryong disipulo ng Asher Forest Trisect. Sa bilis ni Elder Pong, imposibleng mahabol tayo ng mga nakatataas sa Asher Forest Trisect. Si Alvin ay hindi sumang-ayon o hindi sumang-ayon sa sinabi ni Jean. Kailanman ay hindi niya naisip na pumatay lamang ng ilang ordinaryong disipulo nang magtungo siya sa Asher Forest Trisect sa pagkakataong ito, ni hindi niya naisip na umasa sa bilis ni Elder Pong para makatakas. Ang kanyang target ay ganap na lipulin ang Asher Forest Trisect. Sa lahat ng mga taon na iyon, para siyang langgam sa harap ng grupo ng mga eksperto ng Asher Forest Trisect, at hindi siya makatiis kahit isang atake. Ngayon, nagkaroon siya ng kumpiyansa na lipulin ang buong Asher Forest Trisect. Sect Leader, Pickmaster Frank, Elder B, Senior Sister Olivia. Manood ng maayos. Bigyan mo ako ng ilang araw at tiyak na aalisin ko ang pangalan ng Asher Forest Trisect sa buong Asher Forest Imperial Kingdom. Tumangala si Alvin sa langit na may titig na kumikislap ng nakakatakot at mabangis na liwanag habang tahimik niyang iniisip ang lahat ng pamilyar na pangalang ito sa kanyang puso. Kasabay nito, maraming pamilyar na figure na kabayanihan at trahedya ang dumaan sa kanyang isipan. Ang dahilan kung bakit siya nakaligtas sa panahon ng kalamidad na hinarap ng 7-star sword sect ay ganap na dahil sa mga taong ito na nagbuwis ng buhay. Kung hindi sila nagbuhos ng kanilang dugo at nagbuwis ng kanilang buhay sa labanang iyon, imposibleng mabuhay siya. Ang utang ng dugo ay dapat bayaran ng dugo. Bang! Sa ilalim ng kanyang matinding galit, ang mga paa ni Alvin ay biglang tumapak sa lupa habang itinulak niya ang kanyang sarili. Kaagad, natapakan niya ang lupa, na nagdulot ng maraming bitek na tila bumubuo ng sapot ng gagamba habang walang tigil ang pagkalat nito sa paligid, at kumalat ang mga ito ng mahigit 10 metro bago bumagal at huminto. Kuya Darfield. Habang tinitingnan niya ang mga mabagsik na bitek sa lupa, naramdaman ni Irish ang galit na nararamdaman ni Alvin, at hindi siya nagsalita bago tahimik na umakyat sa langit at sumunod sa tabi ni Alvin.
Alvin, umakyat ka sa likod ni Elder Pong kasama ang iyong kaibigan. Ang bilis ni Elder Pong ay mas mabilis kaysa sa. Nagsalita si Jean upang ipaalam kina Alvin at Irish, at gusto niyang sabihin na mas mabilis ang bilis ni Elder Pong kaysa sa kanila, ngunit natigilan siya nang ang figure ni Alvin ay agad na nawala sa kanyang harapan. Napakabilis. Hindi napigilan ni Morris na mapaiyak sa gulat. Sa kabilang banda, ang matatalas na mata ng Rock ay tumingin sa direksyon na iniwan ni Alvin habang nagpapakita ng mga bakas ng pagtataka. Hindi mapigilan ni Jean na mapabuntong hininga. Hindi niya akalain na ang bilis ni Alvin ay magiging napakabilis, at tila mas mabilis pa siya kaysa kay Elder Pong. Hindi kaya nakapasok na siya sa ikapitong antas ng Void Initiation Stage. Ang kaisipang ito ay kagagaling lang sa puso ni Jean nang pigilan niya ito pagkaraan ng ilang sandali, at naramdaman niya na ang kanyang pag-iisip sa sandaling ito ay masyadong walang katotohanan. Whoosh! Hindi nagtagal, sinundan ng pulang dalaga si Alvin at nawala sa harap ng mga mata ni Jean, na naging sanhi ng muling pagkagulat ni Jean. Ang bilis din itong kaibigan ni Alvin kay Elder Pong. Baka tumanda na talaga ako, at may nakikita na ako. Ang bilis naman. Napasigaw muli si Morris sa gulat. Hindi niya akalain na ang babaeng nakasuot ng pulang damit na mukhang mas bata sa kanya ng 5 o 6 na taon ay magkakaroon talaga ng ganoong bilis. Sa isang kisap mata, nawala siya sa larangan ng kanyang paningin. Swish! Ang mabangis na mga mata ng Rock ay nagsiwalat ng mga bakas ng kawalang paniwala sa sandaling ito, at ang kanyang mga pakpak na tila mga ulap na tumatakip sa kalangitan ay nanginginig bago siya lumipad ng mabilis upang sundan sina Alvin at Irish. Pagkatapos nilang dumaan sa malawak na ulap at ambon at makarating sa mas mataas pa sa langit, isang napakalaking espada ang lumitaw sa harap ng Rock, at naging sanhi ito ng paghihigpit ng mga mag-aaral ng Rock. Iyon ay. Habang tinitingnan niya ang napakalaking espada na lumutang sa abot tanaw at lalo na nang maramdaman niya ang nakakasuffocate na aura na bahagyang ibinubuga mula rito, namutla ang ekspresyon ni Jean. Dahil sa pagiging mababa ng kanyang cultivation, ang pagkawala ng katahimikan ni Morris ay mas malala pa kaysa kay Jean. Direkta siyang idiniin sa likod ng Rock ng aura na ibinubuga mula sa napakalaking espada, at hindi siya makahinga. Nang huminto ang katawan ni Rock sa himpapawid, at kinakabahan siyang tumingin sa napakalaking espada kasama si Jean. Kuya Pong, halika na. Isang pamilyar na boses ang pumasok sa kanyang tenga. 723. Senior Kuya. Si Morris, na mahinang humiga sa likod ng Rock na may maputlang ekspresyon, ay hindi maiwasang mabigla nang marinig ang boses na ito. Matapos marinig ng Rock ang boses ni Alvin, nagpatuloy siyang pumailang lang sa langit, at mabilis niyang nakita si Alvin na nakatayo sa napakalaking espada. Bukod kay Irish na nakilala na niya, may isa pang hindi pamilyar na nasa katanghaliang gulang na lalaki at matandang lalaki sa tabi ni Alvin. Nang makita niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at matanda, ang matatalas na mata ng Rock ay nagsiwalat ng isang hibla ng matinding takot. Kahit na hindi niya makita sa pamamagitan ng paglilinang ng 2 taong ito, bilang isang demonyong hayop, hindi niya namamalayan na naramdaman niya na ang 2 taong ito ay hindi simple, at sila ay mga pag-iral na hindi niya kayang masaktan. Whoosh! Kasabay ng paglapit ng Rock, ang napakalaking espada na nakalatag sa kalangitan ay muling lumawak ng paputok, at ito ay lumaki upang ma-accommodate ang Rock na parang isang maliit na bundok na dumaong dito. Sa ilalim ng pagkumpas ni Alvin, binuhat ng Rock sina Jean at Morris para bumaba sa napakalaking espada. Pagkatapos niyang bumaba sa napakalaking espada, si Morris ay nakahinga ng maluwag at naramdaman na ang nakakatakot na aura na dumikit sa kanyang katawan ay nawala ng walang bakas sa isang kisap mata. Whoosh! Whoosh! Magkasunod na dumating sina Jean at Morris sa tabi ni Alvin, at tumingin sila kay Alvin na may nalilitong mga ekspresyon. Ito si Tito Noel, ang ama ni Irish. Ito si Elder Kong, isang senior din kay Irish. Sa ilang sandali, bahagyang ngumiti si Alvin habang ipinakilala niya sina Wilbur at Elder Kong kina Jean, Morris, at Elder Pong at vice versa. Tumango ang magkabilang panig at ngumiti sa isa't isa bilang isang paraan ng pagbati.
Pickmaster Jean, saan matatagpuan ang Azure Forest Trisect? Tanong ni Alvin kay Jean. Ang Azure Forest Trisect ay pinagsama at nabuo mula sa Demonic Lotus Blade Sect, Origin Convergence Sect, at Snow Moon Sect. Napunta lang siya sa Demonic Lotus Blade Sect at hindi niya alam kung saan matatagpuan ang iba pang dalawang sekta, ni hindi niya alam kung saan matatagpuan ang pinagsamang Azure Forest Trisect. Ang Azure Forest Trisect ay orihinal na matatagpuan sa tatlong lugar, na ayon sa pagkakabanggit ay ang Demonic Lotus Blade Sect, ang Origin Convergence Sect, at ang Snow Moon Sect. Ngunit dahil sa madalas na pagbisita ni Elder Pong nitong mga nakaraang taon, pinilit nitong magtipon ang lahat mula sa Azure Forest Trisect sa lokasyon ng Demonic Lotus Blade Lot Sect. Ang Demonic Lotus Blade Sect ng Azure Forest Trisect ay orihinal na matatagpuan sa tatlong lugar. Ang Azure Forest Trisect ay orihinal na matatagpuan sa tatlong lugar. Mabagal na nagsalita si Jean. Ang Demonic Lotus Blade Gorge. Tumango si Alvin. Hindi niya alam kung saan matatagpuan ang Snow Moon Sect at Origin Convergence Sect noon, ngunit malinaw niyang naalala kung saan matatagpuan ang Demonic Lotus Blade Sect. Tito Noel, doon. Inabisuhan ni Alvin si Wilbur habang nakatingin siya sa silangan, at pagkatapos ay kinokontrol ni Wilbur ang napakalaking espada upang mapunit ang kalangitan upang tumungo sa lokasyon ng Demonic Lotus Blade Sect. Swoosh! Ang napakalaking espada ay tumawid sa kalangitan sa napakabilis na bilis na naging dahilan upang hindi maiwasan ni Jean at Morris na mamatla. Maging ang mga mata ni Elder Pong, na nakatayo sa gilid ng napakalaking espada, ay hindi naiwasang mabalo at muli ng mga bakas ng takot na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso nang ang kanyang matalas na mga mata ay sumulyap ng hindi sinasadya kay Wilbur. Alvin, sino ba talaga itong Tito Noel mo? Huminga ng malalim si Jean at hindi maiwasang magtanong sa pamamagitan ng voice transmission. Senior Kuya. Tumingin si Morris kay Alvin pati na rin ang tanong sa kanyang puso sa pamamagitan ng voice transmission, at ito ay katulad ng tanong ni Jean. Mga eksperto sila mula sa Dark Cloud Dynasty. Isa-isang tumugon si Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Mga eksperto mula sa Dark Cloud Dynasty. Ang mga mag-aaral ni Jean at Morris ay hindi maiwasang maghigpit kaagad, at sabay silang tumango. Kung ito ay ganito, kung gayon ang lahat ay maipaliwanag. Natural na imposible para sa isang eksperto mula sa Dark Cloud Dynasty na maging simple. Ang iyong cultivation ay umabot na sa ikapitong antas ng Void Initiation Stage. Matapos niyang pakalmayan ang pagkabigla sa kanyang puso, naalala ni Jean ang bilis na ipinahayag ni Alvin kanina, at hindi niya mapigilan ang sarili na magtanong. Hindi. Umiling si Alvin. Hindi. Natigilan si Jean, at pagkatapos ay sumimangot siya. Ngunit ang bilis na ipinahayag mo kanina ay halatang nalampasan si Elder Pong. Paanong hindi ka magiging martial artist sa ikapitong antas ng Void Initiation Stage? Hindi talaga ako isa. Muling umiling si Alvin, at pagkatapos ay nagsalita siya ng hindi nagmamadali. Ang aking kasalukuyang cultivation ay wala sa ikapitong antas ng Void Initiation Stage, ngunit ito ay nasa ikasyam na antas ng Void Initiation Stage. Ikasyam na antas ng Void Initiation Stage. Si Jean ay ganap na natigilan nang marinig niya si Alvin. Hindi ba't nangangahulugan ito na ang kasalukuyang lakas ng maliit na batang ito ay malayo na sa akin? Kahit na siya ay halos hindi na makalusot sa ika-6 na antas ng Void Initiation Stage, kalahating taon na ang nakalipas. Kasabay nito, inalala ni Jean ang mga nagawa ni Alvin habang siya ay nasa 7-star Sword Sect, at nang maisip niya ang kasalukuyang lakas ni Alvin, sa parehong oras na labis siyang nabigla, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Ang munting lalaki na ang pangalan ay minsan nang nayanig ang 7-star Sword Sect at kinilala sa publiko bilang numero 1 henyo ng 7-star Sword Sect mula noong ito ay itinatag ay nakatayo na sa taas na mahirap para sa kanya na abutin pagkatapos ng ilang taon. Pagkatapos ng lahat, bukod sa Void Interpretation Stage founding ancestor of the 7-star Sword Sect, ang bilang ng mga eksistensya na nakalusot sa ikasyam na antas ng Void Initiation Stage sa kasaysayan ng 7-star Sword Sect ay mabibilang sa mga daliri ng isang tao.
Akala ko noong una ay kailangan ko pang maghintay ng isa pang 10 taon bago ka magkaroon ng lakas para lipulin ang Azure Forest Trisect. Ngunit hindi ko naisip na pagkatapos ng ilang taon, mayroon ka ng lakas na sapat para makapaghiganti para sa 7-star Sword Sect. Tumingin si Jin kay Alvin na may napakakomplikadong tingin habang siya ay bumubulong. Sa ilang sandali, nalaman ni Morris ang tungkol sa kasalukuyang paglilinang ni Alvin mula kay Alvin, at sa ilang sandali, siya ay nahulog sa walang katapusang pagkabigla tulad ni Jin, at hindi na nakabangon mula rito. Sa mga mata ni Morris, ang kanyang dating guro, ang pinuno ng 7-star Sword Sect, si Linghu Jinhong, ay nagkaroon ng cultivation sa ika-6 na antas ng Void Initiation Stage, at isa na siyang pag-iral na naging dahilan ng pagtingala ni Morris. Ngunit ngayon, ang senior brother niyang ito ay talagang nagtataglay ng lakas sa ika-9 na antas ng Void Initiation Stage, at si Alvin ay higit na nalampasan ang master na pinakaiginagalang niya. For a time, pareho siyang nabigla at nasasabik. Ang napakalaking espada ay bumaril sa kalangitan na may napakabilis na bilis na hindi maisip ng mga ordinaryong tao. Hindi nagtagal, isang bangin na parang demonyong lotes ang lumitaw sa harap ng mga mata ni Alvin at ng iba pa, at ito ay palapit ng palapit. Demonic Lotus Blade Gorge. Demonic Lotus Blade Sect. Nakatayo si Alvin sa maluwang at napakalaking espada habang nakatingin siya sa Demonic Lotus Blade Gorge sa ilalim ng kanyang mga paa, at bahagyang nanliit ang kanyang mga mata. Siya ay may isang piraso ng alaala sa lugar na ito. Sa lahat ng mga taon na iyon, sinundan niya ang pinuno ng 7-star Sword Sect, si Linghu Jinhong, upang makarating sa lugar na ito na orihinal na kabilang sa Demonic Lotus Blade Sect at lumahok sa martial competition sa pagitan ng 5 dakilang sekta ng Azure Forest Imperial Kingdom. Ang pagkakataong iyon din ang unang pagkakataon na nagpakita siya ng pambihirang talento at naging tanyag sa buong Azure Forest Imperial Kingdom. Naalala pa niya na ang unang pagkakataon na nakita niya si Logan ay sa lugar na ito, samantalang, tiyak na dahil sa pagkatalo niya kay Logan kaya siya sumikat. Nandito na. Nang dumating ang napakalaking espada sa kalangitan sa itaas ng Demonic Lotus Blade Gorge, nagsalita si Alvin. Agad, kinokontrol ni Wilbur ang kinokontrol na napakalaking espada upang huminto, at kasabay nito, dahan-dahan itong bumaba. Nang makarating ito sa mababang lugar sa kalangitan, ang Jade Sword ay agad na naglaho ng may utos sa kanyang puso, samantalang, ang grupo ni Alvin ay nakatayo sa hangin bago dahan-daang bumaba patungo sa Demonic Lotus Blade Gorge. Nang palapit sila ng palapit sa Demonic Lotus Blade Gorge, napakunot ang noo ni Alvin. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang isang malawak at mapang-akit na aura na lumalabas mula sa hilaga ng Demonic Lotus Blade Gorge, at napuno nito ang buong Demonic Lotus Blade Gorge. Anong nangyari doon? Tumingin si Irish sa hilaga ng Demonic Lotus Blade Gorge na may nagulat na ekspresyon. Sa sandaling ito, ang langit ay natatakpan ng pulang liwanag, at tila ito ay naging isang pulang-pula na mundo. Saktong nagmumula doon ang malawak at mapang-akit na aura. Alvin, hindi mo ba sinabi na ang pinakamalakas na martial artist sa Azure Forest Trisect ay nasa ika-6 na antas lamang ng Void Initiation Stage? Tila may napansin si Wilbur, at hindi niya maiwasang magtanong kay Alvin. Halatang may napansin din si Alvin, at hindi niya maiwasang mapailang nang marinig niya ang tanong ni Wilbur. Hindi ko rin alam kung anong nangyari. Tara at tingnan natin. Si Alvin, Wilbur, Irish, at Elder Kung ay lumipad sa himpapawid ng mag-isa, samantalang, sina Jean at Morris ay nakatayo sa likuran ng rock at halos hindi nila kayang sundan ang bilis ni Alvin at ng iba pa. Senior brother. Samantala, si Morris ay ganap na nakabawi mula sa kanyang pagkabigla, ang kanyang tingin ay kumikislap habang nakatingin sa likod ni Alvin, at ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig sa pananabik. Sa mga sandaling ito, naramdaman niyang napakatangkad at makapangyarihan ang figure nitong senior brother niya, hanggang sa puntong ito na lamang ang kanyang natatanaw sa senior brother niya. Kasabay nito, nakaramdam siya ng labis na pananabik. Sa ganang kanya, sa kasalukuyang lakas ng kanyang senior brother, ang paghihiganti ng sekta ay tiyak na matutupad. Master!
Maghihiganti si Senior Brother para sa iyo, at sa iba't ibang Peak Master at Elders ngayon. Kung madirama mo ito sa Netherworld, maaari kang magpahinga sa kapayapaan. Tahimik na nag-iisip si More sa kanyang puso. Pagkaraan ng maikling sandali, ang grupo ni Alvin ay dumating sa kalangitan sa itaas ng hilagang bahagi ng Demonic Lotus Blade Gorge, at tumayo sila sa hangin habang nakatingin sila sa eksena sa ibaba. Lahat ng mga disipulo ng Azure Forest Trisect ay natipon dito. Hindi napigilan ni Jean na magsalita nang may pagtataka nang tumingin siya sa makapal na tao sa ibaba niya. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga nasa katanghaliang gulang na mga lalaki at matatandang lalaki ang nakatayo sa kalangitan at lumutang sa mababang altitude sa hangin, at pinalibutan nila ang isang napakalaking bato na parang isang maliit na bundok. Ang bato ay ganap na pulang-pula, at bukod sa naglalabas ng nakakapasong aura, naglalabas din ito ng malawak at nangingibabaw na aura na tumatama sa takot sa puso ng isang tao. Luban, Jason. At ang dating Demonic Lotus Blade Sect's leader. Tumingin si Alvin sa grupo ng mga nasa katanghaliang gulang na mga lalaki at matatandang lalaki na nakatayo sa hangin habang nakapalibot sa pulang-pula na bato, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa malamig na mga ilaw. Lahat ng iba pang mga tao pati na rin. Lahat sila ay naruroon noong lipulin nila ang 7-star sword sect ko, lahat sila ay may kasalanan. Walang kamalay-malay, ang mga mata ni Alvin ay may bahid ng pulang-pulang-pula, ang kanyang mukha ay nababalot ng isang layer ng pagpatay na layunin, at ang origin energy sa kanyang katawan ay hindi sinasadyang nagsimulang tumalon, samantalang, ang galit ni Jean, Elder Pong, at Morris ay hindi bababa kay Alvin sa sandaling ito. Kahit na siya ay galit na galit, ang espiritual na lakas ni Alvin ay bumaba pa rin upang walisin ang grupo ng mga nakatataas sa Azure Forest Trisect, at mabilis niyang nakita ang kanilang mga cultivations. Ang pinakamalakas ay nasa ika-6 na antas pa lang ng Void Initiation Stage. Isang grupo ng mga walang kwentang tao. Ilang taon na ang lumipas pero hindi pa talaga sila nag-improve kahit kay titing. Walang kamalay-malay, isang maliit na panunuya ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Alvin. Ang pinakamalakas sa kanila ay nasa ika-6 na antas lamang ng Void Initiation Stage. Siya lamang ay sapat na upang ganap na patayin ang lahat ng mga nakatataas ng Azure Forest Trisect. 724. Sa lalong madaling panahon, ang espiritual na lakas ni Alvin ay nakatagpo ng pulang-pulang bato na pinalibutan ng mga matataas na tao ng Azure Forest Trisect, at talagang mayroong isang mabigat na puwersa na lumalabas mula rito. Bukod dito, ang puwersang ito ay walang tigil na pagtaas ng lakas. Sa sandaling ito, ang buong atensyon ng mga nakatataas ng Azure Forest Trisect ay nasa Crimson Rock, kung hindi, malamang ay napansin nila ang grupo ni Alvin na nakatayo sa kalapit na kalangitan. Wilmar. Si Luban, ang sect leader ng dating Origin Convergent Sect ay tumingin sa dating sect leader ng Demonic Lotus Blade Sect. Hindi kaya sapat ang espiritong enerhiya ng langit at lupa na ibinuhos natin dito? Sumimangot si Wilmar at tumingin sa kalapit na scholar na nasa edad na. Sa lohikal na pagsasalita, ito ay dapat na sapat na. Jason, ibuhos ng kaunti pa upang subukan. Ang nasa katanghaliang gulang na scholar ay ang sect leader ng dating Snow Moon Sect, si Jason. Tumango si Jason at sa pagtataas ng kanyang kamay, lumitaw sa kanyang kamay ang isang perlas na kumikislap na may makapal na gatas na puti. Kasabay ng kanyang origin energy na ibinuhos dito, ang espiritong enerhiya ng langit at lupa na halos likido ay bumulwak mula sa perlas at walang tigil na sumanib sa pulang-pulang bato, samantalang, ang pulang-pulang bato ay tila isang matako na bata na malugod na tinatanggap ang lahat, at nilamon nito ang lahat ng espiritong enerhiya na dumarating. Ito ang huling origin drawing pearl. Kung hindi pa rin sapat ang espiritong enerhiya ng langit at lupa sa loob nito, maaari ko lang kunin ang espiritong enerhiya na naipon sa mga spirit point ng ating mga lumang sekta. Napakunot ang noo ni Jason nang makita niya ang enerhiya ng espirito sa loob ng origin drawing pearl na malapit ng maubos. Wilmar,
hindi mo ba sinabi noon na ang pinagmula ng enerhiya na naipon sa spirit points ng Mountain Split Sect ay magiging sapat na? Ngayon, hindi lang natin nagamit ang spirit energy sa loob ng spirit points ng 7-star sword sect, ito ay tila hindi sapat. Bahagyang lumubog ang ekspresyon ni Luban. Marahil ba ay balak mong kunin ang spirit energy na naipon sa loob ng spirit points ng aking Origin Convergent Sect at Jason Snow Moon Sect? Let me be frank, kahit kailangan nating kunin ang spirit energy mula sa ating spirit points, kailangan muna nating kunin ang spirit energy sa spirit points ng Demonic Lotus Blade Sect mo. Luban, ano ang sinasabi mo? Ang Origin Convergent Sect mo. Ang Snow Moon Sect ng Jason. Ang Demonic Lotus Blade Sect natin. Huwag mong kalimutan na matagal na tayong pinagsama sa iisang sekta. O baka naman balak mong umatras sa Asher Forest Trisect. Kung ganito talaga, hindi talaga kita pipigilan ni Jason. Ngumisi si Wilmar. Wilmar. Nagdilim ang ekspresyon ni Luban habang nagsasalita siya sa mahinang boses. Ano ang ibig mong sabihin dito? Gusto mo bang sunugin ang tulay pagkatapos tumawid dito? Huwag kalimutan na kung wala kang tulong ng aking Origin Convergent Sect noong mga nakaraang taon, ang iyong Demonic Lotus Blade Sect at ang Snow Moon Sect ni Jason ay may kakayahang lipulin ang 7-star Sword Sect. Natural na hindi ko nakakalimutan ang tulong ng Origin Convergent Sect. Walang pakialam na sinabi ni Wilmar, ngunit ang mga salitang sinabi mo kanina ay binibigkas habang isinasaalang-alang ang iyong sarili bilang ang sect leader ng Origin Convergent Sect. Huwag kalimutan na ikaw ay kasalukuyang sect leader ng ating Asher Forest Trisect. Hanggat matagumpay nating mabubuksan ang Firebreath Rock na ito, ang ating Asher Forest Trisect ay aakyat sa langit, at malalampasan pa nito ang Imperial Family ng Asher Forest Imperial Kingdom. Kahit na pumasok tayo sa Darkstone Empire o sa Dark Cloud Dynasty, magkakaroon ng lugar para sa ating Asher Forest Trisect. Tandaan, tumingin sa malayo sa hinaharap. You want to do great things with your petty character. Si Wilmar ay hindi gaanong magalang sa kanyang mga salita. Huminga ng malalim si Luban at hindi na sumiklab sa huli, at nanunuya siya. I only hope that it's really successful. No matter what, all of you are on the same boat. Hindi ito gagawin, kailangan pa nito. Ang Origin Drawing Pearl sa kamay ni Jason ay nagbago na sa isang malakristal at translucent na kristal na perla sa sandaling ito, at ang siksik na espiritong enerhiya na naipon sa loob nito ay ganap na nawala. Whoosh! Kasabay nito, ang aura na ibinubuga mula sa pulang-pulang bato ay naging mas malawak at napakalakas, at nagdulot ito ng napakalaking presyon sa maraming mga disipulo ng Asher Forest Trisect. Ang ilang mga disipulo ng Asher Forest Trisect na may mababang kultibasyon ay namutla habang nagmamadali silang umatras sa mga hangganan ng bangin at hindi ng ahas na lumapit pa. Ang talakayan ni Luban, Wilmar, at Jason ay umalangaw-ngaw sa loob ng tahimik na bangin, at ganap itong pumasok sa tainga ng grupo ni Alvin na nakatayo sa itaas ng kalangitan. Ang kanilang tatlong malalaking sekta ay pinagsama sa isa at nilipol ang Mountain Split Sect bago lipulin ang ating 7-star Sword Sect din. Ang lahat ng ito ay para sa kapakanan ng espiritong enerhiya ng langit at lupa na naipon sa loob ng mga spirit point ng ating mga sekta. Ang ekspresyon ni Jin ay hindi magandang tingnan sa sukdulan. Ngayon sa wakas ay nalaman na niya ang dahilan kung bakit pinagsama-sama ng tatlong dakilang sekta ang nakalipas na mga taon. Ito ay para sa kapakanan ng pagkuha ng espiritong enerhiya ng langit at lupa sa loob ng spirit points ng 7-star Sword Sect at Mountain Split Sect at ibuhos ito sa Crimson Red Rock sa pamamagitan ng Origin Drawing Pearls. Ang pulang-pula na bato ay tila isang uri ng Firebreath Rock. Origin Drawing Pearl. Lumubog ang mukha ni Alvin. Sa wakas ay naiintindihan ko na kung bakit ang enerhiya ng espirito sa loob ng siyam na dakilang spirit point ng 7-star Sword Sect ay ganap na mawawala. Ang Origin Drawing Pearl na ito ay talagang may kakayahang kunin ang spirit energy na naipon sa loob ng spirit points.
Ang Origin Drawing Pearls ay isang napaka-espesyal na uri ng kayamanan, at kaya nilang kunin ang spirit energy na nasa loob ng Origin Stones at mga spirit point, ngunit ang spirit energy na nakuha ay hindi direktang magagamit upang linangin, kung hindi, ang katawan ng isang tao ay saysabog mula sa marahas na enerhiya. Pagkatapos ng lahat, ang spirit energy na naipon sa loob ng Origin Drawing Pearl ay spirit energy na naging likido. Hanggat ang origin energy ay sumanib dito, ang likidong espiritong enerhiya sa loob ay direktang bumubulusok, at ang mga meridian sa loob ng katawan ng mga martial artists sa ibaba ng martial monarch stage ay ganap na hindi kayang tiisin ang gayong puwersa. Kahit na ang isang eksperto sa martial monarch stage ay hindi maglalakas loob na kunin ang panganib at gamitin ang likidong espirito ng enerhiya upang linangin. Ang Mountain Split Sect at ang 7-Star Sword Sect ay mga sakripisyo lamang para sa pagbubukas ng Firebreath Rock na iyon. Biglang kinuyam ng mahigpit ni Alvin ang kanyang mga kamao habang ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata ay lumalamig hanggang sa puntong tila naghihintay ng pagkakataon na lumunin ang kanyang mga kaaway. Hindi ko talaga akalain na mayroon talagang Firebreath Rock ng alamat sa maliit na Imperial Kingdom na ito. Tinitigan ni Wilbur ang pulang-pulang bato sa bangin, at nagningning ang kanyang mga mata. Pare, ano ang Firebreath Rock? Curious na tanong ni Irish. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Kung hindi ako nagkakamali, ang Firebreath Rock na ito ay nangangailangan lamang ng kaunting likidong espiritong enerhiya na ibuhos dito bago ito bumukas. Pinipigilan ni Wilbur ang paghula ni Irish, at naging sanhi ito ng kanyang galit at pagkairita. Alvin, ano ang balak mong gawin? Gusto mo bang bumaba at makipagkita sa iyong mga kakilala ngayon, o gusto mo pang maghintay ng ilang sandali? Tanong ni Wilbur kay Alvin. Maghintay pa tayo. Ilang taon na rin akong naghintay, kaya walang pagmamadali. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay gumulong sa isang malamig na ngiti habang ang malamig na mga ilaw ay kumikislap sa kanyang mga mata, at tila may hinihintay siya. Sige, mas kawili-wili ang ganito. Ang kalmadong mukha ni Wilbur ay nagpakita ng isang pambihirang ngiti. Bukod kina elder kong, Irish, Jean, at Morris ay may mga nalilitong ekspresyon, habang sina Alvin at Wilbur ay pinapanatili silang hulaan. Para kay Elder Pong, tila hindi niya narinig ang pag-uusap ni na Alvin at Wilbur. Ang kanyang matalas na mga mata ay nakatitig sa matataas na lugar ng Azure Forest Trisect. Hanggat nagbigay ng utos si Alvin, hindi siya magdadalawang isip na tumalon pababa at maglunsad ng madugong pagpatay. Kasabay nito, ang maraming Azure Forest Trisect na disipulo sa Demonic Lotus Blade Gorge ay nanatiling tahimik mula pa noong una. Sa sandaling ito, nakatitig sila sa tatlong sect leaders at sa lahat ng matatanda sa kalangitan na may nagbabagang mga tingin. Siyempre, mas marami pa sa kanila ang nakatitig sa pulang-pulang bato. Wilmar, dapat mong kunin ang spirit energy sa loob ng spirit points ng Demonic Lotus Blade Sect ngayon, tama ba? Tumingin si Luban kay Wilmar at walang pakialam na sinabi, ang Demonic Lotus Blade Gorge ay isa sa mga base ng ating Azure Forest Trisect, at malapit na ito, ikaw. Kunin mo na. Hindi pa tapos sa pagsasalita si Luban nang harangin siya ni Wilmar, at sa pagtataas ng kanyang kamay, isang perlas na kumikislap ng mga puting ilaw ang lumitaw sa palad ni Wilmar bago bumaril kay Luban. Itinaas ni Luban ang kanyang kamay upang tanggapin ito, at ang kanyang mga pupil ay nagsikip habang nakatingin sa perlas sa kanyang kamay. Origin Drawing Pearl. At saka, puno ito ng liquid spirit energy. Wilmar, saan mo nakuha ito? Hindi ba nagamit na ang spirit energy na kinuha mula sa spirit points ng Mountain Split Sect at 7-Star Sword Sect? Maaari kang maging kalmado, hindi ito nakuha mula sa spirit point ng iyong Origin Convergent Sect. Ang espiritong enerhiya sa loob ay mula sa Demonic Lotus Blade Gorge. Ngumisi si Wilmar. Nanlamig ang mukha ni Luban, at bahagyang napahiya siya. Kanina, ipinapakita pa rin niya ang kanyang sama ng loob kay Wilmar, at sinabi niya na kung hindi sapat ang likidong espirito ng enerhiya, dapat kunin ni Wilmar ang espiritong enerhiya na naipon sa loob ng mga spirit point ng Demonic Lotus Blade Sect.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakuha na ni Wilmar ang spirit energy sa loob ng spirit points ng demonic Lotus Blade Sect noon pa man, at tila determinado siyang magbayad ng anumang halaga para sa kanyang layunin. Luban, mabilis. Pakiramdam ko kapag ang enerhiya ng espiritu sa loob ng Origin Drawing Pearl na ito ay sumanib sa Fire Breath Rock, dapat ay sapat na ito. Hinimok ni Jason si Luban. Kung hindi ito sapat, kukunin natin ang enerhiya ng espiritu sa loob ng Spirit Points of the Origin Convergence Sect. Wilmar, hindi ako kumbinsido sa kakayahan mo noon, ngunit hinangaan ko ang iyong resolusyon ngayon. Tumingin si Luban kay Wilmar at same time na nagsalita. Tama na. Kung hindi sapat ang Origin Drawing Pearl na nasa kamay mo, mayroon pa akong dalawa. Ang Demonic Lotus Blade Gorge ay may kabuoang 7 spirit points, at nakuha ko na ang spirit energy mula sa 3. Akala ko noong una ay mas mabuting maghanda, ngunit hindi ko naisip na ito ay talagang magagamit. Nagsalita si Wilmar nang walang pakialam. 3. Nagkatinginan sina Luban at Jason habang nagsisikip ang kanilang mga mag-aaral. Hindi nila akalain na si Wilmar ay magiging determinado. Ito ang Demonic Lotus Blade Gorge, ang base ng Demonic Lotus Blade Sect na dati niyang pinuno. Nagtaglay ito ng kabuoang 7 spirit point, ngunit talagang nakuha niya ang espiritu ng enerhiya mula sa 3 sa kanila. For a time, naramdaman nila ang resolution ni Wilmar. Mababa ako sa kanya. Nagpadala sina Luban at Jason ng voice transmission sa isa't isa, gayunpaman, pareho ang kanilang sinabi, at naging sanhi ito ng hindi nila maiwasang matigilan. Makalipas ang maikling sandali, nagkatinginan sila at ngumiti sa isa't isa ng makabawi sa kanilang pagkagulat. Hindi na nagpatalo si Luban at ibinuhos ang kanyang origin energy sa Origin Drawing Pearl sa kanyang kamay. Kaagad, bumulwak ang siksik na likidong espiritu ng enerhiya upang muling sumanib sa pulang bato, samantalang, ang pulang-pulang bato ay patuloy na matako na nilamon ang likidong enerhiya ng espiritu, at ang pulang-pulang kinang sa ibabaw nito ay unti-unting lumalim. Nang ang kalahati ng likidong enerhiya ng espiritu sa Origin Drawing Pearls ay nalunok, ang napakalaking pulang-pula na bato ay sa wakas ay tumigil sa paglunok, ngunit ito ay biglang lumaki hanggang sa puntong tila malapit na itong sumabog, na naging dahilan upang ito ay tila kakaiba. Bang! Biglang umalangaw-ngaw ang isang malinaw na tunog, at isang bitek ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa ibabaw ng pulang-pula na bato. 725. Bang! 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 Matapos lumitaw ang unang crack, ang malinaw na tunog ay patuloy na tumunog. Mahigit 10 bitek ang lumitaw sa ibabaw ng pulang-pula na bato, at ang kanilang makapal na pinagtagpi-tagping ibabaw ay tila bumubuo ng isang sapot ng gagamba. Nagtrabaho ito. Nang makita nila ang eksenang ito, nagliwanag ang mga tingin ng lahat ng nakatataas sa Azure Forest Trisect, at may isang tao na hindi nila maiwasang huminga ng mas mabilis. Kabilang sa kanila ang nabuong Demonic Lotus Blade Sect's leader, si Wilmar. Bahagyang nanginginig ang katawan ni Wilmar habang nakatingin sa pulang-pulang bato na natatakpan ng mga bitek, at dahil sa kanyang pananibik, ang kanyang matigas na mukha ay napuno ng madugong pamumula. Nakakamatay na tahimik ang bangin. Napabuntong hininga ang lahat habang nakatitig sa pulang-pulang bato na matindi ang pag-vibrate, at ang mga bitek na parang sapot ng gagamba sa ibabaw ng bato ay kumalat sa kabuuan nito sa isang kisap mata. Kasabay nito, isang malawak at mapang-akit na aura ang lumabas mula sa bato, at ito ay tumaas ng walang tigil sa lakas, na nagdulot ng mga alon ng nakakatakot na mga alon ng hangin na napalitan ng napakalamig na unos na humihip patungo sa paligid. Ang ilang mga disipulo ng Azure Forest Trisect na may mababang cultivation ay direktang hinaipan sa lupa. Kahit na ang iba ay hindi natangay sa lupa, ngunit ang mga alon ng nakakatakot na unos na ito na humahampas sa kanilang mga mukha ay naging dahilan upang hindi nila maiwasang ipikit ang kanilang mga mata. Kahit na ang mga nakatataas sa Azure Forest Trisect ay bahagyang napaatras. Bang! Sa wakas, isang napakalaking tunog na parang kulog ang umalangaw-ngaw, at ang pulang-pula na bato na natatakpan ng mga bitek ay sumabog. Ang lahat ng pulang-pulang bato na sumabog ay binalot ng pulang apoy bago tuluyang naging pulbos.
Kasabay ng unti-unting paglalaho ng unos na tumama sa kanilang mga mukha, karamihan sa mga taong naruroon ay hindi maiwasang imulat ang kanilang mga mata, at sa unang pagkakataon, tumingin sila sa lugar kung saan bumukas ang pulang bato. Hindi nagtagal, lumitaw sa kanilang mga mata ang isang figure na nakaupong naka-cross-legged. Ito ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na may gusot na buhok, nakapikit ang kanyang mga mata habang naka-cross-legged sa mababang altitude sa hangin, at ang kanyang katawan ay walang tigil na umiikot. Isang pulang-pulang apoy na pumutok sa langit ang bumalot sa kanyang katawan, at naglalabas ito ng mga hibla ng malawak at mapang-akit na aura na naging dahilan upang makaramdam ng pang-aapi. Biglang nagmulat ng mata ang nakaitim na nakadamit na nasa katanghaliang gulang na lalaki, at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng mga hibla ng nakapapasong apoy na lumukso sa loob, dahilan upang ang iba ay hindi nang ahas na tingnan siya ng basta-basta sa mga mata. Ang nakakapasong apoy sa mga mata ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na lalaki ay unti-unting naglaho, at pinalitan ito ng isang nalilitong ekspresyon. Tumingin siya sa paligid habang nakakunot ang noo at bumubulong. Anong lugar? Ito. Nuno. Si Wilmar ang unang nag-react, lumiwanag ang kanyang figure na dumating sa harap mismo ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaitim, at lumuhad siya sa sahig na may kumakatok bago nagsalita ng may mapagpakumbaba at nanginginig na tono. Ni Nuno. Pagkatapos ng Wilmar, sumunod na lumuhad ang grupo ng mga nakatataas na kabilang sa Demonic Lotus Blade Sect. Nanginginig ang lahat ng kanilang katawan, at namula ang kanilang mga mukha dahil sa sobrang saya. Nuno. Nuno. Kasabay nito, si Luban, Jason, at ang iba pang nakatataas ng Asher Forest Trisect ay bumaba mula sa langit at lumuhad sa lupa habang magalang nilang binati ang nakaitim na nakadamit na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaupong nakakross ang paa roon. Nang makita nilang lahat ng tatlong sect leaders at lahat ng elder ay lumuhad na, ang natitirang mga disipulo ng Asher Forest Trisect ay hindi nang ahas na kumalma at lumuhad, at ang mga mukha ng karamihan sa kanila ay puno ng pananabik. Kahit na matagal na silang handa sa pag-iisip, ngunit nang makita talaga nila ang isang buhay na tao na lumitaw mula sa loob ng pulang-pula na bato, hindi pa rin nila maiwasang makaramdam ng pagkagulat. Nuno. Nuno. Sa loob ng ilang sandali, ang buong bangin ay napuno ng mahihinang tunog ng magalang na pananalita. Ang karamihan ng mga disipulo ng Asher Forest Trisect na nakapaligid sa bangin ay yumuko, at ang siksik na masa sa kanila ay gumawa ng isang napakagandang tanawin. Lahat kayo ay mga disipulo ng aking Demonic Lotus Blade Sect. Ang nakaitim na lalaking nasa katanghaliang gulang ay natahimik saglit nang humarap sa eksenang nasa harapan niya, at pagkatapos ay tumingin siya kay Wilmar na siyang unang lumuhad sa kanyang harapan at walang pakialam na nagtanong. Kasabay nito, ang nagliliyab na apoy sa katawan ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na lalaki ay unti-unting pinigilan ang kanilang mga sarili bago tuluyang napalitan ng isang lotus seed na lumitaw sa ilalim niya. Whoosh! Ang itim na nakadamit na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay dahan-daang bumaba sa lotus seat, at siya ay tila isang pinakamataas na emperador na umakyat sa kanyang trono. Ang 52nd sect leader ng Demonic Lotus Blade Sect, Wilmar, ay binabati si Ancestor sa paggising mula sa iyong pagkakatulog. Lumuhad si Wilmar sa lupa habang nagsasalita siya ng may paggalang. ika-52. Ang mga mata ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim ay kumikislap sa umaagos na mga ilaw nang marinig niya si Wilmar, at pagkatapos ay nagtanong siya pagkaraan ng ilang sandali. Gaano nakatagal mula noong itinatag ko ang Demonic Lotus Blade Sect sa lahat ng mga taon na iyon? Higit sa 1,300 taon. Magalang na sagot ni Wilmar. Itinatag ang Demonic Lotus Blade Sect. Kahit na sina Luban, Jason, ang mga nakatataas ng Asher Forest Trisect, at lahat ng mga disipulo ay narinig na itong binanggit noon ni Wilmar, ngunit nang makita nila ito ng kanilang mga mata at narinig mismo sa sandaling ito, hindi nila maiwasang mabigla. Siya ang founding ancestor ng Demonic Lotus Blade Sect. Nanliit ang mga mag-aaral ni Luban habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi ko akalain na totoo ang mga alamat.
Ang Firebreath Rock ay talagang may kakayahang pahintulutan ang isa na makatulog sa loob ng 1,000 taon at manatili ng hindi namamatay. Napabuntong hininga si Jason. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim ay ang founding ancestor ng Demonic Lotus Blade Sect. Noong nakaraan, palaging may alamat sa Demonic Lotus Blade Sect. Ang alamat na ito ay tiyak na nauugnay sa Firebreath Rock sa ipinagbabawal na lugar ng Demonic Lotus Blade Sect. Kumbaga, umiral na ang Firebreath Rock sa ipinagbabawal na lugar ng Demonic Lotus Blade Sect mula nang itatag ang Demonic Lotus Blade Sect. Hanggang sa sinabi ng alamat na ang founding ancestor ay walang pagpipilian kundi ang umasa sa Firebreath Rock upang makatulog at gumaling kapag siya ay nakaranas ng matinding pinsala, at sa huli, halos nakipag-isa siya sa Firebreath Rock. Sa mga alamat, ang Firebreath Rock ay may kakayahang pahintulutan ang isa na makatulog sa loob ng 1,000 taon nang hindi namamatay, samantalang, kung gusto ng isang tao na payagan ang taong natutulog sa loob ng Firebreath Rock na umalis dito, ang isang tao ay dapat magtipon ng isang malaking halaga ng likidong enerhiya ng espiritu at ibuhos ito sa Firebreath Rock upang pilitin itong bumuka ng mag-isa. Kung ang isa ay pilit na hahatiin ito, kung gayon kahit na ang Firebreath Rock ay nabasag, ang taong natutulog sa loob ay masasabog at mamamatay din. Kung gusto ng isang tao na mag-ipon ng likidong espiritong enerhiya, sa sandaling kailangan munang magkaroon ng Origin Drawing Pearls, dahil ang Origin Drawing Pearls lamang ang may kakayahang mag-imbak ng likidong espiritong enerhiya. Sa nakalipas na 1,000 taon, ang Demonic Lotus Blade Sect ay palaging nagsusumikap na maghanap para sa Origin Drawing Pearls para lang magising ang founding ancestor na natutulog sa loob ng Firebreath Rock. Dahil sa kakaiba ng Firebreath Rock, ang taong nakatulog sa loob ng Firebreath Rock ay ganap na nahiwalay sa labas ng mundo, at ang tao ay hindi nabubulok kasabay ng paglipas ng panahon. Kahit na ang cultivation environment sa loob ng Firebreath Rock ay napakasama, at ang tao sa loob ay maaari lamang mag-cultivate, ngunit pagkatapos na nasa loob nito ng napakaraming taon, ang cultivation ng taong nakatulog sa loob ay tiyak na makakatanggap ng napakalaking pagtaas. Kaya lahat ng magkakasunod na sect leader ng Demonic Lotus Blade Sect ay gustong gisingin ang founding ancestor mula sa maraming taon na ang nakakaraan. Alam nila na hanggat nagising ang founding ancestor, tiyak na aakayin niya ang Demonic Lotus Blade Sect sa isang bagong yugto. Hindi na kailangang sabihin, maswerte si Logan at nakipagtagpo sa 18 Origin Drawing Pearls, at ito ay katumbas ng pagkuha ng mga susi sa pagbubukas ng Firebreath Rock. Ngunit taglay niya ang Origin Drawing Pearls, ngunit kulang ang likidong espiritong enerhiya. Dahil dito, naganap ang mga sumunod na pangyayari. Dahil sa pag-aalinlangan kung sapat na ang espiritong enerhiya na naipon sa loob ng 7 spirit point ng Demonic Lotus Blade Sect, hinanap ni Wilmar sina Luban at Jason para pagsamahin ang kanilang mga sekta at planuhin ang bagay na ito. Sa lalong madaling panahon, itinoon nila ang kanilang mga pasyalan sa Mountain Split Sect at 7 Star Sword Sect, samantalang, ang dahilan kung bakit pinili ni Wilmar sina Luban at Jason ay dahil ang mga sect leaders ng 7 Star Sword Sect at Mountain Split Sect ay mas hindi tinatablan ng katwiran at konserbatibo. Kasabay ng pagsasama-sama ng tatlong malalaking sekta, malakas silang sumalakay upang lipulin muna ang Mountain Split Sect, at pagkatapos ay ang 7 Star Sword Sect. Dahil dito, nakuha nila ang 7 spirit points ng Mountain Split Sect at ang 9 na spirit points ng 7 Star Sword Sect. Ngayon, pagkatapos nilang ibuhos ang liquid spirit energy na naipon sa loob ng 16 na spirit points ng 7 Star Sword Sect at Mountain Split Sect sa Firebreath Rock, kasama ng halos 2 spirit point na halaga ng liquid spirit energy mula sa Demonic Lotus Blade Sect, sa wakas ay matagumpay nilang nabuksan ang Firebreath Rock. Nang makita niyang sumabog ang Firebreath Rock at lumitaw ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim, alam ni Wilmar na ang lahat ng ginawa niya nitong mga nakaraang taon ay hindi nagawang walang kabuluhan. Talagang hindi ko akalain na talagang napakatagal na mula noong nakatulog ako sa Firebreath Rock noong araw na iyon. Ngunit napakahusay mong nagawang buksan ang Firebreath Rock at gisingin ako. Matapos niyang malaman ang takbo ng mga pangyayari mula kay Wilmar, ang nakaitim na lalaking nasa katanghaliang gulang ay tumango ng may kasiyahan.
Ancestor, ito ang aking tungkulin. Nakahandusay si Wilmar sa lupa na may nanginginig na katawan, at hindi pa rin niya napigilan ang pananibik sa kanyang puso. Mula ngayon, wala na ang Azure Forest Trisect. Sa ilang sandali, ang mga mata ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim ay parang kidlat habang nakatitig kay Luban at Jason bago nagsalita ng dahan-dahan. Ang Demonic Lotus Blade Sect ay itinatag ko, at hindi ko hahayaang mawala ito sa mga talaan ng kasaysayan. May pagtutol ba kayong dalawa? Hindi. Sa sandaling dama po ang mabangis na tingin ng nasa katanghaliang lalaki, sina Luban at Jason ay pinigilan hanggang sa puntong hindi na sila makahinga, at nagmamadali silang umiling nang marinig nila ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim. Anong biro? Paano sila mangangahas na magkaroon ng anumang pagtutol sa panahong tulad nito? Very good. Tumango ang nakaitim na lalaking nasa katanghaliang gulang, at pagkatapos ay nagpatuloy siya. Ngayon, bibigyan ko kayong dalawa ng dalawang landas. Ang isa sa kanila ay ang maging vice leader ng aking Demonic Lotus Blade Sect at maglingkod sa ilalim ng Wilmar, at puputulin mo ang lahat ng ugnayan sa Origin Convergence Sect at Snowmoon Sect para sa kawalang hanggan. Ang pangalawa ay isama ang iyong mga tao at FK off pabalik sa iyong Origin Convergence Sect at Snowmoon. Payag akong maging vice leader ng Demonic Lotus Blade Sect. Nang harapin ang dalawang pagpipilian na ibinigay ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim, hindi nagdalawang isip sina Luban at Jason at nagmamadaling nagsalita. Kahit na mas mababa sila sa posisyon kaysa kay Wilmar dahil dito, wala silang pakialam. Dahil ang kasalukuyang Demonic Lotus Blade Sect ay hindi na ang dating Demonic Lotus Blade Sect. Sa lakas ng founding ancestors ng Demonic Lotus Blade Sect na nakatayo sa harapan nila, sapat na para pamunuan ang Demonic Lotus Blade Sect na magkaroon ng lugar sa Darkstone Empire at maging sa Dark Cloud Dynasty. Sa oras na iyon, kahit na sila ay mga vice leader lamang, ito ay higit na mas malaki kaysa sa isang sect leader ng isang sekta sa Azure Forest Imperial Kingdom. Very good. Ang nakaitim na lalaking nasa katanghaliang gulang ay tumango ng may kasiyahan, at pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang boses. Tandaan ninyong lahat. Mula ngayon, ang sect leader ng Demonic Lotus Blade Sect ay si Wilmar pa rin. Ako, si Horus, ay susunod sa Supreme Elder ng Demonic Lotus Blade Sect. Nang matapos magsalita ang lalaking nasa middle age na nakasuot ng itim. Kataas-taasang matanda. Sa pangunguna ni Wilmar, ang bagong sect leader ng Demonic Lotus Blade Sect, lahat ng nasa Demonic Lotus Blade Sect ay yumuko habang sila ay sumisigaw ng may paggalang. 726. Good, good. Ha 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 ha. Masayang tumawa si Horus habang pinagmamasdan ang mga henerasyon ng mga disipulong nauna sa kanya. Lumipas ang 1,000 taon, at sa wakas ay nagising siya mula sa loob ng Firebreath Rock. Ancestor, I wonder kung ano ang iyong kasalukuyang cultivation. Pagkaraan ng maikling sandali, tumingin si Wilmar kay Horus at nagtanong ng may bahagyang pag-asa. Sa kasalukuyang cultivation ko, sapat na para pamunuan ang Demonic Lotus Blade Sect na magkaroon ng sarili nitong lugar sa Dark Cloud Dynasty. Kumikislap ang mga mata ni Horus habang dahan-daang nagsasalita. Ang dinastiyang Dark Cloud. Muling napuno ng pananibik ang mukha ni Wilmar nang marinig niya si Horus, samantalang, si Luban, Jason, ang iba pang mga nakatataas ng Demonic Lotus Blade Sect, at ang pulutong ng mga disipulo sa paligid ay labis ding nasasabik. Mula sa Azure Forest Imperial Kingdom direkta sa Dark Cloud Dynasty, at direkta itong tumawid sa Darkstone Empire. Ang Demonic Lotus Blade Sect ay masasabing umaakyat sa langit sa isang paglukso. Siyempre, alam nilang malinaw sa kanilang mga puso na ang dahilan kung bakit maliwanag ang kinabukasan ng Demonic Lotus Blade Sect ay dahil sa founding ancestor ng Demonic Lotus Blade Sect na nauna sa kanila. Kapag ang isang tao ay naging makapangyarihan, ang mga nakapaligid sa kanya ay bumangon sa tabi niya. Ito ay wala nang higit pa doon. Ang mga taong iyon ba ay nasa itaas ng mga miyembro din ng ating Demonic Lotus Blade Sect? Biglang sumimangot si Horus at bahagyang itinaas ang ulo para tumangala sa langit.
Napansin niyang may grupo ng mga tao sa langit simula nang lumabas siya mula sa Firebreath Rock, ngunit hindi niya alam ang pinanggalingan ng mga taong iyon noong panahong iyon, kaya hindi niya pinansin. Pagkatapos noon, lahat ng nasa Demonic Lotus Blade sect mula sa sect leader na si Wilmar ay yumuko at kinausap siya ng may paggalang, gayunpaman ang grupo ng mga tao ay nanatiling walang malasakit, at naging dahilan upang mapagtanto niya na ang grupo ng mga tao ay hindi dapat maging miyembro ng Demonic Lotus Blade sect. Kasabay ng pagsasalita ni Horus, ang grupo ng mga nakatataas at disipulo ng Demonic Lotus Blade sect kasama sina Wilmar, Jason, at Luban ay nagtaas ng ulo para tumangala. Sa isang sulyap, napansin nila ang grupo ng mga tao na nakatayo sa ere. Kung hindi lang si Horus ang tumawag ng atensyon sa grupo ng mga tao, hindi nila mapapansin ang grupo. Napansin na tayo. Nakakunot ang noo ni Morris sa langit habang nakatingin kay Horus na may bahagyang takot, at pagkatapos ay tumingin siya kay Alvin at hindi maiwasang magtanong. Senior brother, itong si Horus ba talaga ang founding ancestor ng Demonic Lotus Blade sect? Malinaw, narinig ni Morris ang sinabi ng pinuno ng Demonic Lotus Blade sect na si Wilmar kay Horus kanina, at alam niya ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari mula sa 3 dakilang sekta na nagsasama-sama hanggang sa pagkalipol ng Mountain Split sect at 7-Star Sword sect. Nagdulot ito sa kanya ng parehong galit at pagkabalisa. Kung nagtataglay siya ng sapat na lakas, matagal na sana siyang gumawa ng hakbang para lipulin ang mga tao sa ibaba. Oo. Tumango si Alvin. Ang Firebreath Rock ay palaging isang mahimalang bagay. Ang isang taong natutulog sa loob nito ay talagang may kakayahang makaranas ng 1,000 taon nang hindi namamatay. Kaya, malamang na si Horus ang founding ancestor ng Demonic Lotus Blade sect. Gulp! Nang marinig niya ang kumpirmasyon ni Alvin, nahirapang lumunok si Morris ng laway. Kung gayon ang kanyang paglilinang. Kayo na lahat. Hindi pa tapos magsalita si Morris nang hamarang na siya ng isa pa. Swoosh! 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 Ang mga nakatataas ng Demonic Lotus Blade sect na pinamumunuan ng sect leader na si Wilmar ay pumailan lang sa kalangitan at nakarating sa taas na si Alvin at ang iba ay nasa isang kisap mata bago pinalibutan ang grupo ni Alvin sa loob. Maraming Demonic Lotus Blade sect na disipulo ng Void Prying stage ang sunod-sunod na umakyat sa langit at pinalibutan din ang grupo ni Alvin. Jean, at ang kasuklam-suklam na Rock. Bumaba ang tingin ni Wilmar kay Jean at sa Rock sa unang posibleng sandali, at isang mabangis na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Dahil lahat kayo ay dumating ngayon, kung gayon huwag mangarap na umalis. Alvin, hindi ko inaasahan na kahit ikaw ay dumating. Hinayaan ka naming makatakas 5 taon na ang nakakaraan, ngunit huwag mangarap na makatakas ngayon. Tumingin si Luban kay Alvin na may nakakatuwang ngiti sa kanyang mukha, at tila si Alvin ay isang piraso ng karne sa chopping block. Kahit nawala si Rock ngayon, lahat kayo ay hindi makakatakas. Ang mukha ni Jason ay natatakpan ng kumpiyansa, at ito ay kumpiyansa sa kanilang Demonic Lotus Blade sect's ancestor. Takasan. Nagsimulang tumawa si Alvin habang walang pakialam na nakatingin kay Luban, at pagkatapos ay sinulyapan niya si Wilmar, Jason, at lahat ng mga figure na kilala niya sa paligid. Ang lahat ng mga taong ito ay lumahok sa paglipol ng 7-Star Sword sect. Talagang mataas ang tingin niyo sa sarili niyo. I need to escape from good-for-nothing trash like you all. Nang matapos siyang tumawa, ang napakatalino at maliwanag ng ngiti sa mukha ni Alvin ay naging malamig na ngiti, at buong tapang niyang kinukutya ang lahat ng nakatataas ng Demonic Lotus Blade sect. Maglakas loob ka bang maging walang galang sa 3 sect leader at sa lahat ng elder? Papatayin kita. Nang lumubog ang ekspresyon ni Wilmar at ng iba pa, isang Demonic Lotus Blade sect na elder ang biglang sumulpot kay Alvin, at lumitaw ang isang spirit saber sa kanyang kamay bago lumitaw ang isang saber light. Whoosh! Nang sumalakay ang elder na ito ng Demonic Lotus Blade sect, isang sinaunang Horned Dragon silhouette ang lumitaw sa itaas niya bago lumitaw ang ilang libong sinaunang Mammoth silhouette. Ikapitong antas ng Void Initiation Stage. Half-step advance na Saber Force.
Bukod doon, ito ay isang mababang uri ng espiritu na sandata na parang basura sa mga mata ni Alvin. Ang Demonic Lotus Blade Sect ay dumating bago si Alvin sa isang kisap mata bago ang liwanag ng espada sa kanyang kamay ay sumipol para salubungin si Alvin, at gusto niyang patayin si Alvin sa isang hampas. Sa mata ng lahat ng mga disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect, ang bilis ng Elder na ito ay maaaring ituring na napakabilis, ngunit ito ay kaawa-awang mabagal sa mga mata ni Alvin. Basura. Noong napakalapit na ng Demonic Lotus Blade Sect Elder, nagsalita si Alvin ng isang salita ng walang pakialam bago biglang itinaas ang kanyang kamay. Hindi man lang siya gumamit ng isang spirit weapon o concept habang ang kanyang palad ay nabuo bilang isang talon at nilaslas, at ang kanyang origin energy ay tumataas sa kanyang palad habang ito ay gumagalaw upang harangin ang spirit saber sa kamay ng Demonic Lotus Blade Sect Elder. Bang! Ang palad ni Alvin na nabuo bilang isang talon ay madaling pinasabog ang spirit saber sa mga kamay ng Elder ng Demonic Lotus Blade Sect, at pagkatapos ay hindi ito bumagal kahit kaunti habang ito ay direktang tumama sa ulo ng Elder at nabasag ito. Sa susunod na sandali, binawi ni Alvin ang kanyang kamay, at ang kababalaghan ng langit at lupa ay hindi nagawang magkenden sa kalangitan sa itaas niya mula pa noong una. Whoosh! Isang bagzo ng malamig na hangin ang dumaan, at naging dahilan upang maramdaman ng grupo ng mga miyembro ng Demonic Lotus Blade Sect na nanlamig ang kanilang mga puso. Ang bungo ng Elder ng Demonic Lotus Blade Sect na sumalakay kay Alvin ay nabasag, na nagdulot ng sariwang dugo na magwisik sa lahat ng dako at bumulusok sa lupa. Bang! Ang kanyang bangkay ay nagbuga ng isang malakas na putok nang ito ay bumaba sa lupa. Katahimikan. Ang buong maingay na bangin ay agad na tumahimik. Pagkaraan ng maikling sandali, ang grupo ng mga disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect sa bangin ay nakabawi mula sa kanilang pagkagulat, at ang kanilang mga ekspresyon ay naging malungkot. Sino ang nangahas na pumunta sa Demonic Lotus Blade Sect natin para patayin ang mga miyembro natin? Pinatay pa niya ang isang elder ng Demonic Lotus Blade Sect natin. Kahit sino pa yan, siguradong patay na siya. Exactly. Not to mention our Demonic Lotus Blade Sect's ancestor has already appeared, even during normal times, no one dared to be so presumptuous in our Demonic Lotus Blade Sect. Ang rock na iyon ay tila ang 7-star sword sect's guarding demon beast. Marami sa ating mga kasamahan ang namatay sa mga kamay nito noong nakaraan. Hindi siya makakatakas ngayon. Marahil ang bilis ng sect leader ay mas mababa kaysa rito, ngunit kung gusto ng ninuno na patayin ito ay kasing simple ng pagputol ng isang talon ng damo. Siyempre! Ang Supreme Elder ay isang pag-iral na may kakayahang pangunahan tayo upang makakuha ng sarili nating lugar sa Dark Cloud Dynasty. Ang Supreme Elder ay kahit papaano ay isang eksperto sa Void Interpretation Stage. At saka, malamang na ang Supreme Elder ay hindi isang ordinaryong first level na eksperto sa Void Interpretation Stage. The Void Interpretation Stage. Ayon sa pagkakaalam ko, kahit na ang Darkstone Empire, ang Imperial Family lang ang nagtataglay ng Void Interpretation Stage expert, at siya ang number 1 expert ng Darkstone Empire. Marahil ay mas malakas pa ang ancestor natin kaysa sa number 1 expert ng Darkstone Empire. Ang pulutong ng mga disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect ay masiglang nag-usap. Habang sila ay nagsasalita, ang kanilang kumpiyansa ay lumago ng husto, at sila ay napuno ng kumpiyansa sa kanilang Demonic Lotus Blade Sect Supreme Elder. Sa sandaling ito sa itaas ng kalangitan, ang lahat ng miyembro ng Demonic Lotus Blade Sect na nakapaligid sa grupo ni Alvin ay sunod-sunod na nakabawi mula sa kanilang pagkagulat. Ang likas na talento ni Alvin ay talagang napakapangit. 5 taon na ang nakalilipas, noong nalipol ang 7-star sword sect, isa lamang siyang nascent soul stage na martial artist. 5 taon na ang lumipas, talagang kaya niyang pumatay ng ikapitong antas ng Void Prying stage na elder ng ating Demonic Lotus Blade Sect. Mabuti na lang at dumating na siya ngayon. Kung hindi, kung lumipas ang isa pang 10 o 20 taon, baka hindi na kayang tiisin ng ating Demonic Lotus Blade Sect ang apoy ng kanyang galit. Sa palagay ko ay hindi.
Hanggat naruroon ang Supreme Elder ng ating demonic Lotus Blade Sect, kahit bigyan pa natin ng 20 taon si Alvin, maaaring wala siyang magagawa sa ating demonic Lotus Blade Sect. Then how about another 30, 40, or 50 years? Kung tutuusin, masyado pa siyang bata kung ikukumpara sa Supreme Elder. Tama ka. Pero, dahil dumating siya ngayon, siguradong patay na siya. Ang karamihan ng mga disipulo ng Void Prying Stage Demonic Lotus Blade Sect na nakapaligid sa grupo ni Alvin ay hindi napigil ang bamulong sa talakayan. Ang mga titig na ipinukol nila kay Alvin ay tila nakatingin sila sa isang patay na tao. Alvin. Ang titig ni Wilmar ay nakatitig ng maayos kay Alvin. Hindi na kailangang sabihin, ang iyong kasalukuyang lakas ay talagang nagulat sa akin. Karapat-dapat kang maging numero 1 henyo sa kasaysayan ng 7-Star Sword Sect at ang batang eksperto na may kakayahang sugpuin ang 5 dakilang Young Masters ng Azure Forest Imperial Kingdom. Sect Leader Long, masyado kang mabait. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay gamulong sa isang malamig na ngiti. Kung ako sa iyo, patuloy akong magtitiis. Kung maghihintay ka pa ng ilang 10 taon, malamang na kaya mong maghayganti para sa 7-Star Sword Sect. Ngunit sa kasamaang palad, pinili mong magpakita ngayon. Kahit naruroon ang Rock ngayon, imposibleng makatakas kayong lahat. Bahagyang pangungutya ang lumitaw sa mukha ni Logan. Talagang magaling kayong lahat sa pagpili ng oras. Hindi kayo dumating ng mas maaga o mamaya, ngunit nagkataon lang na pumili ng oras na ang ninuno ng ating demonic Lotus Blade Sect ay bumalik sa mundo. Sa presensya ng Ancestor, itong Rock ng iyong 7-Star Sword Sect ay maaari lamang mangarap na makakuha ng isang kalamangan sa amin sa mga tuntunin ng bilis. Ngumisi si Luban. May mali ba sa tenga mo? Si Alvin ay may kalmadong ekspresyon habang nagtatanong siya ng walang pakialam. Ha! Dahil sa mga salita ni Alvin, natigilan ang lahat mula sa demonic Lotus Blade Sect. Hindi mo ba narinig na tinawag ko kayong lahat na good for nothing trash? Akala ba ninyong lahat ay ang mga salitang iyon ay binitawan dahil sa galit? O marahil lahat sa inyo ay nag-iisip na lahat kayo ay tinatawag kong good for nothing trash at hindi kasama ang 1,000-year-old na freak na iyon? Pinagtawanan ni Alvin. Habang tinitingnan niya ang mga ekspresyon ng mga miyembro ng demonic Lotus Blade Sect na naging mas madilim, nakaramdam siya ng tuwa. Alvin, sa tingin mo ba ay hindi ka magagapi sa ilalim ng langit, dahil lang sa kaya mong pumatay ng isang ikapitong antas ng Void Prying Stage na Elder ng Demonic Lotus Blade Sect natin? Kung ako, si Luban, ay gustong pumatay sa iyo, ito ay mas simple kaysa sa pagtapak ng langgam hanggang sa mamatay. Ang malungkot na ekspresyon ni Luban ay yumigting habang ang kanyang mga mata ay kumikislap sa isang mabangis na liwanag, at ang origin energy sa kanyang katawan ay lumukso sa anyo. Sa sumunod na sandali, humakbang siya pasulong bago sumugod kay Alvin. Ang lakas ni Luban ay nasa ibang antas kaysa sa ikapitong antas ng Void Prying Stage Elder ng Demonic Lotus Blade Sect mula noon. Halos sa sandaling lumabas si Luban, nakarating na siya bago si Alvin. Bang! Sa pagtaas ng kanyang kamay, bumaba ang kanyang palad na may lakas ng pagkabasag ng lupa habang ito ay tumatawid patungo kay Alvin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.